Jiang Chen, makikiramay ako. Ang mana ng iyong lolo ay natapos ng suriin. Wala siyang iniwang anumang materyal na yaman. Tanging ito lamang. Isang kasunduan sa pinakamayamang pamilya sa Haicheng. Pamilya Su. Sobrang mahirap at walang-wala. Ganito talaga tumakbo ang ex ko. Nagpakasal sa pamilya ni Su. Mas mabuti pang mag-withdraw na lang. Kaysa mapahiya, mas may dignidad pa. Ang ganda talaga ng karangyaan. Pinaplano ko nang mag-withdraw sa kasal na ito. Lahat ng tao ay dinadala sa bahay. May amoy ng kahirapan. Ikaw si Jiang Chen. Dumating ka para sa kasunduan, di ba? Magandang araw po, tita. Dumating ako ngayon para bawiin ang kasunduan. Medyo may alam ka rin sa sarili mo. Magdala ka ng seke. Natukoy na ang host ay kusang loob. Bitawan ang kasal sa mayaman. Nakapasa ang puso. Sistema ng pagbabalik ng kabiguan ng 10 ulit na mas malaki, matagumpay ang pagkakabit sa sistema. Sistema, kabiguan ng 10 ulit na mas malaki. Ibalik. I'll withdraw. Kailangan talagang I'll withdraw ang kasal na ito. Hindi ka namin pababayaan sa Su family. Narito ang 5 milyon. Kunin mo ang perang ito. Huwag ka nang magbanggit ng kasunduan kahit isang salita sa hinaharap. Sino ang tinitingnan mong mababa? 5 milyon. Ikaw, nag-aabala ka sa mga pulubi. Gusto ko ng 50 milyon. Ang ganda. Kailangan mo pero ayaw mong ibigay. 50 milyon. Walang bawas kahit isang sentimo. Ikaw. Kung hindi, hindi ko na ibabalik ang kasal na ito. Mananatili ako sa bahay nyo. Sa bahay nyo at sa kumpanya nyo. Dito sa ingay. Sasabihin na ang pinakamayaman sa Haicheng. Hindi mapagkakatiwalaan, nagbago ng isip at hindi na kumilala. Makikita ko kung sino ang mapapahiya. Tara. Ikaw ay talagang walang hiya. Tawagin ang tao. Palayasin mo siya. Ikaw, pulubing tao. Ikaw, mabahong bata. Wala kang makukuhang kahit isang sentimo. Umalis ka dito. Nabigo ang negosasyon. Nag-trigger ng 10,000 beses na balik. Gantimpala, supercar Bentley. Isang Continental. Sasakyan at buong legal na dokumento. Hay 36,555 sasakyan at buong legal na dokumento. Nasa proseso ng paghahatid. Ginoong Jiang, dumating na po ang sasakyan ninyo. Itong sasakyan. May malaking nangyari. Kailangan kong sabihin kay Dad. Lolo, maganda ang kalidad ng piraso ninyo. Hihi. Tatay. May malaking problema. Yung si Jiang Chen, nagmamaneho ng Bentley Continental. Ano bang nangyari? Ipaliwanag mo ng maayos. Ngayon. Pumunta siya para bawiin ang kasal. Nag-alok siya ng 5 milyon. Ayaw niya. Gusto niya ng 50 milyon. Kaya pinalayas siya. Hindi ko inasahan. Nandyan siya sa pintuan. Pumasok ang isang Bentley. Ay naku, anong nangyayari? Paano siya nagkaroon ng ganitong kayamanan? Ito. Magandang estratehiya, ang gusto ay kunin at pagkatapos ay bitawan. Kung mayroon siyang mga mamahaling sasakyan. Bakit pa siya nandito para magpanggap? Yung eksena kung saan pinalayas natin siya. Binabastos niya ang pamilya Su natin. Binibigyan niya tayo ng babala. Tay, ibig sabihin sa likod niya, may malakas siyang koneksyon na hindi natin kayang labanan. Pero kung titignan mo siya, mukha lang siyang ordinaryong tao. Ito ang pinaka-nakakatakot na bahagi. Muyu, kailangan mong personal na pumunta. Anumang paraan. Hanapin mo siya. Nandito pa rin ang kasulatan ng kasal namin. Hindi pwedeng bawiin ang kasal na ito. Ang sistemang ito ang sobra talim. Isang pagkatalo ay gantimpalaan ng ganitong kotse. Balita tumanggi baliwalain. Sagot tumanggi baliwalain. Hello. Si Jiang Chen ba ito? Ako nga, sino ito? Ito ang ex-girlfriend mo na si Wang Qian. May utang siyang 500,000 piso sa mataas na interes. Ngayon, nandito siya sa atin. Ikaw ang huling nakipag-ugnayan sa kanya. Sa iyo ko lang maaasahan ang utang na ito. Kung dumarating ang antok, magdala ng unan. Nagmamadali akong mag-umpisa. Sa susunod na pagkatalo, saan kayo? Pupunta na ako ngayon.
Ikaw yung kanyang dating kasintahan na mahirap. Hindi. Ganito ka ba kamasungit? Jiang Chen. Nagkamali ako. Tulungan mo ako, please. Ano bang silbi niya? Isang pulang salapi. Sige na. Huwag nang mag-aksaya ng salita. 500,000. Walang bawas kahit isang sentimo. Bakit siya may mukha pang lumapit sa akin? Itong sasakyan, mga halagang 50,000 lang siguro. Yung sasakyan na nagkakahalaga ng milyon-milyon, 50,000 lang. Ibabalik ang pagkakaiba ng presyo. Siguradong ang saya ng cashback. Itong sasakyan, talagang sa iyo. Impossible. Paano ka magkakaroon ng ganitong sasakyan? Siguradong nanloko ang nagnakaw ng susi. Nasa loob ng sasakyan ang mga dokumento. Hindi ka naniniwala, sige, tingnan mo. CJ. Tingnan natin. Kuya daw. Ang may-ari ng sasakyan. Siya nga talaga. Yaoje. Hahaha. Kagagaling ko lang na hindi ko nakilala si Taishan. Ayoko na nitong pera na ito. Yung sasakyan na ito. Ako. Mas ayoko pang tanggapin. Hihi. Dala. Nabigo ang plano na ipalit ang bagay sa utang. Nag-trigger ito ng milyon-milyong balik sa kita. Gantimpala, isang mansyon ni Emperor. Naipadala na ang sertipiko ng ari-arian sa loob ng iyong sasakyan. Bakit naman palagi na lang fixed asset? Hindi ba pwedeng cash na lang? Kuya Jiang, kayo ang aking mga magulang na muling isinilang. Ang aming kumpanya ay kamakailan lang gustong gumawa ng pelikula. Ngunit kulang pa kami ng kaunting pondo. Tingnan mo. Maari bang tulungan mo ang mga kapatid? Hihi. Ang galing. Hindi ka makakuha ng pondo sa paggawa ng pelikula. Siguradong pangit ang pelikula, at may posibilidad pang matalo. Kuya. Mag-invest. Tungkol sa pag-invest walang problema yun. Pero yung ginagawa mo, hindi ba yan usury? Ayaw kong gumawa ng iligal na bagay. Hindi po. Personal na utang niya iyon. Kami kasi, ay lehitimong kumpanya. Pero kamakailan lang, may ginagawa kaming isang proyekto. Pantasya sa sinaunang estilo. Talagang nakakakilig. Pero ang pondo. Hihi. Kaya nga, gusto ko sanang humingi ng tulong sa iyo. Tama. Ibigay mo ang script. Nakakatawa ang kwentong ito. Talagang napaka-bad movie. Pero wala akong pera ngayon. Jitsa, maganda ang script na ito. Kapag umuwi ako, pag-iisipan ko. Itigil mo. Tingnan natin kung sino ang magtatangkang lokohin ang asawa ko. Kung gusto mo ng pera, maaari kitang bigyan ng formal na serbisyo. Huwag paniwalaan ang ganitong kumpanya na walang silbi. Kapag nilagak mo ang pera, para kang nagwawalis ng hangin. Ganda. Sino ka ba? Anong ginagawa ko? Wala kang kinalaman dyan. Ako ang asawa mo. Huwag mo nang isipin yan. Sumama ka sa akin. Ano to? Kapatid na knife, hintayin mo akong mag-isip. Kakausapin kita. CJ. Ingat ka, Jiang J. Ano yon? Hindi ba't isa lang iyang nakikinabang? Isang batang mukhang maganda. Nakilala ko na siya. Siya ang pinakamayaman sa Haicheng. Ang dalaga ng pamilyang Su. Si Sumuyu. Kaya pala umakyat sa mataas na sanga. Sinasabi ko na siya ay isang walang kwentang tao. Saan siya kukuha ng pera? Mga tao. Pigilan niyo siya. Kayong dalawa, mga gago. Pwede bang maging malinis ang mga bibig niyo? Matuto kayong maging mas magalang. Sino nang may lakas ng loob na murahin si Kuya Jiang at Ate Jiang? Tingnan ko kayo dalawa. Kailangan kayong ayusin. Hanapin si San. At ikaw pa. Tapos na. Kanina, nang makita kong maluloko siya, medyo nagmadali ako. Kaya sinabi ko na lang na asawa ko siya. Ano nang gagawin ngayon? Magandang babae. Sabi mo asawa kita. Sino ka ba talaga? Ako si Sumuyu. Ikaw ang aking kasintahan. Oh, hindi naman tayo magkakilala. Saka, hindi ba't sinusuportahan din ng pamilya ni Su ang pagwawakas ng kasunduan sa kasal? Sige, aalis na ako. Ay, iyon ang sinabi ng nanay ko. Hindi ko sinabi. Ayaw ko rin namumuhay sa ilalim ng iba. Sabi ng lolo, kahit anong mangyari, kailangan siyang manatili. Wala na, bahala na. Sa hinaharap, ikaw na ang magiging tagapagsalita ng pamilya Su.
Hindi ko siya kayang talunin. At may ganitong panggigipit sa kasal. Pero kung makakasama ko ang isang mayamang babae, hindi naman ako talo. Pumasok sa mayamang pamilya. Mas madali na akong mawalan ng pera ngayon. Ngayon, may relasyon na tayo. Legal na mag-asawa. Dahil naging tayo na. Legal na mag-asawa. Sabi mo rin na sa hinaharap. Ako na ang magpapasya sa pamilya ni Sue. Kaya, ito ang unang beses kong pagpunta sa bahay. Hindi pwedeng walang dalang regalo. Naghahanda ako ng regalo para sa mga nakatatanda sa iyong pamilya. At pati na rin sa mga katulong. Para mapataas ang iyong dangal. Siya. Bakit bigla na lang naging napakamakapangyarihan? Sa tindahang ito, lahat ng pinakamahal na item. Isa-isa mo akong bigyan. Manager. Ginoo. Manager, umabot ang iyong gastos sa 5 milyong yuan. Kulang ang balanse. Walang pera pero nagmamalaki pa. Kawawang tao. Nabigo sa paggasta ng 500 milyon. Nabigong matrigger ang milyon-milyong balik. Isang gantimpala na black gold card na nagkakahalaga ng trilyon. Dumating na. Sa wakas, may pera na ako. Pasensya na. Kakatapos ko lang magkamali. Manager. Ginoo, nagkamali ako. Ako'y hindi nakakita ng halaga. Patawarin niyo ako. Lahat ng bagay ay ipadala sa pamilya Sue. Manager, tinanggal ka na. Tinanggal ka, manager. Umalis ka na ngayon din. Lolo, nandito na ako. Naiintindihan ko. Muyu. Pumunta ka sa itaas. Gusto kong makipag-usap sa iyo. Tara na, asawa. Diyos ko. Ito ang pinakabagong modelo ng Z. Nakita ko lang ito sa magasin. Ito ay Cartier na pulseras. Sobrang maluho mo naman, manugang. Aking magandang manugang. Sobrang maunawain mo naman. Ay naku, ang saya. Lolo. Nakita mo ba? Diretso nang nagbigay si Jiang Chen ng 5 milyon. Ngunit kakaiba ito. Noong una niyang ginawa, sinadyang nabigo siya. Gusto niyang subukin ang puso ng tao. Handa siyang makipagkasal sa iyo. Ibig sabihin, nakatagpo ang pamilya Su sa pagsubok. Halo. Naiintindihan ko. Magsisimula na ang charity auction sa silangan ng lungsod. Kailangan na itong simulan. Dalhin mo si Jiang Chen doon. Pero yung si Lin Hao ng pamilya Lin, patuloy siyang humahabol sa akin. Laging pumunta. Natatakot ako. Baka hindi maging masaya si Jiang Chen. Si Jiang Chen ay isang tao na may malaking ambisyon. Hindi siya karaniwang tao. Saktong gamit mo si Lin Hao bilang panggiling. Subukan mo ang tunay na talas ni Jiang Chen. Muyu, finally, you are here. So this is your husband, right? He does not look that impressive. Muyu, when did your taste become so unique? Sir, we are in a formal setting here. Hindi tinatanggap ang mga nakadamit ng hindi maayos. Paumanhin, hindi kayo pwedeng pumasok. Low, sir. Mas mabuting manatili ka na lang sa labas. Wala kang pakiramdam. Paano mo masasabi na maayos ang pananamit? Dapat kahit papaano, katulad ng suot ko. Milyon. Ang damit mo kasama ng iyong pagkatao. Binili ko. Ngayon, hubarin mo ang damit mo at ibigay mo sa akin. Nagbayad ng pera para magsuot ng uniforme ng gwardiya. Talagang nakakatawa. Walang duda na ikaw ay isang loser. Ako ang manager ng auction house na ito. Kung mayroon kayong kailangan, sabihin niyo lang. Mga bisita, ang ating unang auction item ay isang oil painting na ilang beses nang hindi nabenta. Para makakuha ng magandang simula, ang starting price ay 1 piso. Talagang napakalaking pagkakataon ito para mawalan ng pera. 10 milyon. Ang galing magpanggap. Tingnan mo kung paano kita mapapahiya. 2 milyon. Milyon. 1 bilyon. Bilyong. Lahat ng likidong pondo ng bahay namin. Mga ilang bilyon lang siguro yun. Sira na siya. Ikaw, sumama ka ba o hindi, Young Master Lin? Kung walang pera, tumahimik ka na lang. 1 bilyon, 1 beses. 2 bilyon, 2 beses. 3 beses ang 1 bilyon. Nagawa. Binabati ang host sa matagumpay na pagkalugi ng 100 milyong piso. Na-trigger ang pagkatalo ng 10,000 beses na pagbabalik. Gantimpala mula sa pinakamataas na hedge fund sa Wall Street.
Buong pagmamay-ari ng Blackstone Capital. Mga dokumento ng pagsasalin. Na ipadala na sa iyong system email. Baliw. Tanga lang ang makikipag-usap sa'yo. Isang basura. Ginastos mo ang 1 bilyon. Tingnan ko lang kung paano ka magpapakita sa auction sa likod. Mga kaibigan, pasensya na. Dahil sa sobrang yabang ni Lin Hao. Ngayon ay ganito. Lahat ng natitirang koleksyon. Ako na ang bahala. Pasensya na sa inyo, kailangan kong isakripisyo ito. Ano? Magyayabang ka na naman. Alam mo bang may ilang piraso pa sa likod? Daan-daang piraso. Ibabalik ko sa iyo na ikaw ang nagbayad ng lahat. Akala mo ba ang pera mo ay galing sa hangin? Jiang Chen, kahit gaano kakayaman, hindi mo dapat ito ginagastos ng ganito. Kung hindi, hayaan kong bayaran ito ng lolo ko. Mga kaibigan, ang ikalawang bagay na ipapabid ay isang napakabihirang Venus tier na pink na diamante. Simula ng presyo, 10 milyon, 50 milyon. Benta na, ang ikatlong bagay na ipapabid. Totoong likha ng isang master sa kaligrapiya noong dinastya ng Qin. Starting bid, 8 million, 40 million. Sold. Fourth item. Isang pares ng florera ng Celadon mula sa opisyal na pabrika. Starting bid, 15 milyon, 70 milyon. Nabenta. Jiang Chen, huwag ka nang kumuha ng litrato. Sa ganitong auction, walang masyadong magagandang bagay. Asawa. Yung si Lin Hao na iyon. Sige na, nagmura na siya sa akin. Pero naglakas loob pa siyang sabihin. Asawa, bulag ka. Na nag-asawa ng katulad kong asawa. Ngayon, kailangan ibigay ng asawa mo ang karangalan. Sumuyu. Tinitingnan mo lang ang pera ng pamilya Sumo. Na ginagastos ng batang ito. Nang ganito, hindi mo siya binigyan ng pera. Isang cute na galing sa probinsya. Saan siya kukuha ng lakas ng loob? Ginoong Jiang, kayo ay bumili ng kabuang 4 na piraso ng koleksyon. Total na 2,600 milyon. Pwede ko bang bayaran ngayon? Magbabayad ka ng 5 bilyon. Yung natira, ipamimigay mo sa mga bata. Nabigay mo ng walang bayad ang 2 bilyon. Sira ka na ba? Nabigay mo ng walang bayad ang 2 bilyon. Nabaliw ka na. Ginoong Jiang, umaasa ako na kayo'y magpapakita ng kabaitan. At bigyan kami ng kaunting sabaw. Mga Ginoo, masyado kayong mabigat. Ang isang marangal na tao ay hindi kumukuha ng mahal ng iba. Ang natitira ay maaari ng makipagkumpetensya ng patas. Mga Ginoo, pangwakas na auction item. Bihirang imperial na berdeng jade na bato. Simulang presyo, 80 milyong. Napakaganda. Sinabi ng ama ko na kailangan kong makuha ito. 81 milyon. 100 milyon. 1 bilyon, 1 milyon. 2 bilyon. Jiang Chen. Talagang gusto mong makipag-away sa akin, ano? Ay. Sige na. Magpatuloy ka na sa pagbibigay ng palatandaan, ang pagod na ako. Susunod. Kahit gaano karaming tawag ang gawin ng Ginoong Lin. Dagdagan mo lang ako ng 1 bilyon. Diyos ko. Ang Ginoong Jiang na ito ay hindi lamang mayaman, kundi isa ring taong may magandang asal. Nga, ang malaking anak ng pamilya Lin ngayon. Para bang tumama ka sa bakal. Jiang Chen, kahit na may ilang pera ka. Ano naman? Sa huli, isa ka pa ring mahirap na galing sa probinsya. Sigurado ka bang dahil sa maliit na laban na ito, ay makakaaway mo ang buong Lin pamilya sa Haicheng? Natutuyo ang damit ko. Sayang naman. Binili ko pa ng ilang 100,000. Password ay 6 na 8. Pwede mong gamitin ang pera sa loob ng kahit anong gusto mo. Sapat na para makabili ka ng damit habang buhay. Gusto kong makita. Paano ginawa ng pamilya Lin ang lahat ng ito? Muyu, umalis na tayo. Tatay. Ipagbigay alam mo. Kanselahin ang lahat ng pakikipagtulungan sa pamilya Su. Gusto kong mawala ang pamilya Su at si Jiang Chen. Sa Haicheng ng tuluyan.
Jiang Chen. Sobrang impulsive mo sa pagkakataong ito. Ang impluwensya ng pamilya Lin sa Haicheng ay masalimuot. Nakaaway mo sila. Tapos na ang lahat. Kailangan kong tawagan si Lolo para mag-isip ng paraan. Una, protektahan ka. Pamilya Lin. Paano ang lakas niya? Paano ito ikinumpara sa Blackstone Capital? Blackstone Capital. Yung higanting pating sa Wall Street. Bakit mo tinatanong yan? Walang kasing halaga yan. Kaya hindi mo na kailangang mag-alala. Oh, nakalimutan ko. May plano ang best friend ko na lumabas ako ngayon. Si Chi, nandito ka na. Kukunin ko na yung mga binili ko kanina. Muyu, bakit ka pa nakahanap ng ganitong lalaki? Bakit hindi ka nakinig sa akin? Muyu, bakit ka pa nakahanap ng ganitong lalaki? Bakit hindi ka nakinig sa akin? Ay, umupo ka. Sige. Sa totoo lang, si Jiang Chen. Nakikita mo ba? Ito ang ibinigay sa akin ng boyfriend ko noong isang araw. Gumastos siya ng buong 10,000 yuan. Kaya nga sinasabi ko, babae, kailangan pa rin niyang humanap ng isang lalaking may kakayahan. Tingnan mo si Jiang Chen, suot niya. Lahat ng suot niya, lagpas na sa 300 yuan. Hindi kayo magkapareho ng mundo. Kung bagay kayo, sasagutin ko na lang ng walang pag-iisip, kakainin ko na lang ang kamay ko. Bumili ka ng napakaraming regalo ah. Nanay, itong kaligrapiya ay regalo para sa'yo. Ay naku, dapat ko itong ingatan ng mabuti. Salamat sa inyong lahat ah. Ito naman ay mga munting regalo para sa inyo. Ayaw ko nito, bibigyan ka ulit ng manugang, ng 100,000 pisong sobre. Halaga, 50. 0000000. Si Siki. Mangyaring simulan ang iyong pagtatanghal. Kumain ka na. Lesat, ito. Halika, dito tayo. Ay naku. Babae, pasensya na. Halos nakalimutan kita kanina. Kauna-unahang pagkikita natin. Walang masyadong maibibigay si kuya sa'yo. Itong pink na diamante. Gamitin na lang natin. Grabe naman. Hindi ba't yun yung sa auction? Yung luha ni Venus. Ito, siguradong hindi bababa sa 5 milyon. Gusto ko rin sumama. Si Chen ay isang mayamang tao. Ito ay hindi bababa sa 50 milyon ah. Gusto ko ring makisama. Si Chen ay isang mayamang tao. Sige na, pupunta na ako sa kwarto. Magpapalit ng damit. Mag-usap na kayo. Alainan. Kuya Jiang Chen. Anong ginagawa mo? Bakit ang galing mo? Naku. Ang sleepy. Ang exciting. Ganito ka open. Ako nga. Isa lang akong walang trabaho at walang hanap buhay. Di hamak na matanda ka. Totoo ngang tago mo ng maayos. Kapatid na Jiang Chen. Talagang magpapatawa ka pa. Sa totoo lang, palagi kong naisip. Masyadong malambot ang ugali ni Muyu. Walang kahit anong inisyatibo. Saan ba ako marunong makaramdam ng sakit? Kuya Jiang Chen, bakit hindi? Tayo magdagdag ng kaibigan. Para sa hinaharap, mas madali tayong makapag-usap. Ay. Naging matagumpay ang plano. Ay, Brother Jiang. Pasensya na. Nakabasa ka na ng damit mo. Baka naman, ako na lang ang magpunas sa'yo. Huwag na. Anong ginagawa nyo? Ano ang sinasabi nyo? Muyu, huwag kang magkamali. Kagabi lang. Hindi sinasadyang. Natutunan kong mapatalsik ang tubig sa katawan ni Jiang Chen. Tinutulungan ko siyang punasan. Asawa, hindi ka ba nagmamadali lumabas? Hindi na maaga ang oras ngayon. Tama nga. Sige, umalis na tayo. Muyu, bakit hindi natin isama si Jiang Chen? Hindi pa nakikita ni Zhao Li siya. Hindi ba't sobrang ayaw mo sa kanya? Bakit bigla mo siyang dinala? Hindi mo ba sinabi na hindi basta-basta ang kanyang pagkatao? Iniwan mo siya sa bahay mag-isa. Hindi ka ba natatakot na magalit siya? Saan tayo pupunta ngayon? Ay naku, si Zhao Li ang asawa niya. Binilhan siya ng
Isang malaking apartment na nagkakahalaga ng 3 milyon. Sabi niya ngayon, dadalhin kami para tingnan ang kanyang mga dokumento sa paglipat. Naiinggit na kami sa tatlo. Kaya, wala namang masyadong kaakit-akit dito. Mayaman ka. Hindi ko pa naranasan ang ganito. Sama ka na lang sa akin. Tara na. Sige. Hintayin mo akong magbihis. Pasensya na. Hindi ka pwedeng pumasok. Nandito ka na naman. Sapat na ba? Hindi. Ang hina naman itong ginawa mo. Kasama ko siya sa supamilya. Para bang nilalait mo ang supamilya ko? Hindi ba't si Muyu at si Ki ito? Sila ang aking mga kaibigan. Isang beses na lang. Papasukin na sila. CJ. Sabi ko, bakit parang pamilyar ang pangalang ito? Noong nakaraan sa sistema, parang binigyan ako ng gantimpala ng isang villa dito. Muyu. Kuya Jiang Chen. Sino ba talaga siya? Hindi ko rin alam. Anong relasyon natin? Bakit may itinatago ka sa akin? Muyu. Sisiki. Asawa ko. Katatapos lang magbayad ng buo para sa isang malaking apartment. Ang panimulang presyo ay umaabot sa 30 milyong. Muyu. Hindi ko sinasabi sa'yo. Dapat ay may katugmang antas ang mapapangasawa. Huwag mong hayaang may magpababa sa iyong antas. Zheuli. Bagamat mababa ang profile ni Jiang Chen. Pero may laman din naman siya. Hala! Sino bang hindi nakakakilala sa'yo? Si Guzizi ang pinakaayaw sa mahihirap. Ngayon, parang nagbago na naman siya. Huwag kang mag-alala. Malalaman mo mamaya. Batang ito. Nakita mo ba ang mga listahan ng paghahatid at pagmamayari? Nagpursigi ka ng isang buhay. Hindi mo man lang kayang bumili ng isang banyo dito. Ang mga tao sa antas ni Miss Su. Hindi makapasok dito. Huwag nang pilitin ang sarili. Dihaw 00. Iyan ba ang bahay ninyo? Gino. Ayos lang. Ginoong Hugh. Dumating na ang may-ari ng Building 1 dito sa atin. Mahal, tingnan mo. Si Ginoong Hu ba? Sadyang dumaan para salubungin tayo. Bakit ka pa mismo dumating? Hindi mo man lang kami sinabihan. Para sana, maihanda namin ang lahat. Ginoong Hugh. Napakamahigpit mo naman. Bumili lang naman ng bahay. Hindi naman kailangan ng ganitong paggalang. Ikaw, mabaho kang bata. Akala mo. Naghihintay ako sa'yo. Ang hinihintay ko ay ang ating pinakamahalagang bisita. Ginoong Jiang. Ibigay mo sa kanya. Itong tao mula sa baryo, siya. Hindi siya karapat-dapat. Isara mo ang bibig mo sa akin. Ginoo Jiang. Kami ay ang Imperial Mansion. May-ari ng Block 1, ang hari. Kung magpapakita ka pa ng kawalang galang sa kanya, mag-ingat ka, papalayasin kita sa Haicheng. Ano? May-ari ng Block 1, ang hari. Muyu, nabaliw ka na ba? Yung gusaling iyon, hindi bababa sa 1 bilyon. Kayo, supamilya, kahit na may mga villa, kailangan pa ring ilabas ang yaman para bumili ng bahay para sa lalaking ito. Hindi pa ako nagbibigay kay Jiang Chen kahit 1 sentimo. Babae, ang pera ay akin. Ito ang tinatawag na. Ginoo Jiang, maari ko bang itanong kung sino po kayo? Ayaw kong sabihin. Pwede ba? Siyempre. Ginoong Jiang, kayo lang ang bahala. Sa hinaharap kayo at ang inyong mga kaibigan. Basta't bibili ng bahay sa aming proyekto. Lahat ay may 60% diskwento. At libreng renovation. Sa totoo lang, yung sinabi mo kanina, ay may katotohanan. Ang mga babae. Tama nga. Dapat talagang tingnan kung may kinabukasan ang lalaki. Tama ang sinasabi ni Ginoong Jiang. Mas gusto ko pa rin. Ang pagkakaiba mo kanina ay napakamasungit. Kanina, ako'y bulag sa katotohanan. Ako'y bulag sa katotohanan. Ano? Jiang Chen. May malaking nangyari. Ang pamilya Lin ay umatake sa atin. Sumuyu. Bilang presidente ng grupo. Tingnan mo ang mga nagawa mo. Para sa isang manugang na pumasok sa bahay. Nagalit ka sa Lin family. Ngayon ay ayos na. Ang Lin family ay nakipagsanib puwersa sa iba pang mga konglomerado. Para labanan tayo. Ang damage na ito. Sino ang magdadala ng responsibilidad? Malala ba?
Malala ba? Dahil lang sa gulo na ginawa mo. Buong pamilya namin ang Su. Kayo ang masasama, mga isasama sa kamatayan. Kapag kumilos ang pamilya Lin, ang buong Su group namin, ay biglang naglaho ng 80 bilyon. Ibigay mo sa akin ang 200 bilyon. Alam mo ba kung ano ang sinasabi mo? 8 bilyong pagkakautang. Hindi ito 8 piso ah. Sa tingin ko siya ay, nagkakaroon ng pagkasira ng bait. Muyu, dapat na bang palitan ang posisyon mo bilang presidente? Dapat na bang may ibang humalili? Huwag na kayong magsalita. Lahat ng mga kahihinatnan. Ako na ang bahala. Muyu, huwag kang mag-alala. Ayusin ko ito. Alam ko mayaman ka. Pero iyon ay pamilya Lin. Iminumungkahi ko. Agad na ipahinto si Jiang Chen. At si Muyu na mag-asawa. Ihiwalay si Jiang Chen. Na lalaking ito. Ibigay ito sa pamilya Lin para ayusin. Sinabi ko na. Aayusin ko ito. Jiang Chen. May karapatan ka bang makialam dito? Ginoong Jiang. Dito ay kabuang. 200 bilyong pandaigdigang malaking utang. Ano ito? Ito. Hindi ito pwedeng mangyari. Paano pwedeng mangyari ito? Ang mga ito. Sapat na ba para punan ang butas? Sapat na, sapat na. Si Ginoo Jiang, sobra na ito. Sino ang nagsabi kanina na ibibigay ang sinuman sa pamilya Lin? Ako. Ako ito. Ito ang iyong bayad sa medisina. Bayad sa medisina. Pakisiguraduhing maayos siyang maasikaso. Dahil dito sa pera, may pag-asa na akong mabayaran ang aking utang sa sugal. Haha. Jiang Chen. Isa kang taga-bundok. Walang pinag-aralan. Sa bahay namin, nananakit ka pa. Gusto mong makipag-away. Huwag mong akalain na hindi ko alam. Binubugbog mo ang tao para sa anong pakinabang. Para sa iyong kapakanan. Ngayon, sino pa ang naniniwala na may problema sa mga ginawa ko? Sa hinaharap ang pamilya Su, ay ako na ang mamumuno. Jiang Chen. Alam kong mayaman ka. Pero kahit gaano ka pa kayaman, hindi naman pwedeng ganito lang ang pagsasayang. Huwag kang mag-alala, alam ko ang ginagawa ko. Ikaw, gaano kalaki ang pera mo talaga? Kung ganito na lang, ibigay mo na lang sa akin. Ako na ang bahala mag-manage ng pera mo. Hindi maubos ang paggasta. Mga 100 bilyon, halos ganun. Kung ayaw mo, bigyan na lang kita ng kaunting pera. Huwag mo akong lokohin. Alam mo ba kung gaano karami ang 100 bilyon? Kung ayaw mo talagang magbigay, sabihin mo na lang. Hello. Gabi na ba? Sige, siguradong darating ako. Ngayon gabi may reunion ako sa kolehiyo. Sige, ikaw na lang ang gumamit ng sasakyan ko. Kaka-recover lang ng kumpanya mula sa krisis. Hindi na ako makakasama sa'yo. Sige, okay lang. Maganda itong sasakyan. Jiang Chen. Huwag mo sanang galawin ang mamahaling sasakyan niya. Baka masira mo yan. Kahit ibenta kita, hindi ko kayang bayaran. Walang anuman, bro. Sasakyan ito ng misis ko. Anong oras na ba? Nandito ka pa rin nagpapanggap. Pair. Walang dahilan para dito. Magrenta tayo ng sasakyan para i-load ito. CJ. Ito. Ito ba ay hindi ang pinakamayamang tao sa Hitching? Si Qiangi. Su. Si Sumuyu. Ang kasunduan ng aking lolo. Ah. Talaga. Jiang Chen. Tama nga, hindi ako nagkamali sa'yo. Alam ko na ikaw itong bata.
Hindi ka basta-basta lang na nilalang. Sige na, sige na. Kapatid, huwag kang masyadong cheesy. Naghihintay na ang lahat, di ba? Mabilis, pumasok na kayo. Tara na. Halika, mga kaklase. Tiyate. Saan galing ang amoy ng kahirapan na to? Sobrang malas. Walang anuman, Jiang Chen. Nandito ka na nga. Ngayon, ipapakita ko sa'yo ang mundo. Haha. Mga classmates ko, anong gusto mong kainin ngayon? Basta pili ka lang. Huwag mo na akong tipirin. Ako si Li Chancy. Ako na ang bahala. Ginooli, sobrang gwapo at angat mo talaga. Lalo na si Jiang Chen. Alam ko na, galing ka sa probinsya. Baka, hindi mo maintindihan ang menu, di ba? Huwag mong kalimutang. Magbigay lang ng ilang asin, pandesal. Haha. Ginoo Jiang. Yung nasa loob ay si Ginoo Jiang. Ang pinakamahalagang bisita, yung agad. Magpadala ng isang boteng Lafite 1,982 dito. Isama mo sa akin. CJ. Kapatid. Tungkol sa pagpapalit ko ng trabaho. Nasa iyo na yan. Huwag kang mag-alala, aayusin ko yan. Wang tao, nababaliw ka na ba? Isang probinsyanong walang alam. Hinahanap mo siya para tulungan kang makahanap ng trabaho. Kung maghahanap ka, dapat kami kailisyaw. Fifi. Mali ang sinasabi mo dyan. Baka naman. Mas maganda pa ang takbo ng buhay ni Jiang Chen kaysa sa akin. Hahaha. Ikaw. Jiang Chen. Bakit hindi ka kumakain gamit ang chopsticks? Hindi ka pa nakakain ng western food. Hindi ba masarap sa panlasa mo? Itong ulam. Hindi pa ito kasing sarap ng sa bahay namin. Haha. Jiang Chen, ang galing mong magpanggap. Takot ka ba na sa huli? Mapapabayad ka ng hiwalay. Huwag kang mag-alala. Walang problema, kumain ka ng buong tapang. Kasi maliit lang naman ang binabayaran dito. Kayo pong lahat. Gino Manager. Para sa mga bisitang espesyal sa kwarto. Naghandog ng isang bote ng 1,982 Lafite. Haha. Nakita ni Jiang Chen. Nakita mo ba? Yung manager ng Dihao Residence. Lahat ng ito ay kailangang magpakita ng respeto sa pamilya Li. Li Xiao, ang taas naman ng iyong mukha. Ang bote ng alak na ito ay nagkakahalaga ng ilang daang libo, di ba? Sapat na para sa ilang tao na mabuhay ng isang taon, di ba? Why, Li Xiao? Medyo nagiging masikip ang aking sitwasyon lately. Maaari mo bang tulungan akong makahanap ng trabaho? Ay naku, hindi ito simpleng bagay. Basta't makakasama mo ako ngayong gabi. Pasensya na po sa abala. Sino po ang magbabayad? Ano ang problema kung ako ang magbabayad? Ganito po kasi, pinag-utusan na po ng manager namin. Libre na po ang bill ninyo ngayon. Libre ang bill. Libre na po. Walang bayad. Paano nangyari ito? Hindi naman ito malaking halaga. Bumalik ka. Sabihin mo sa manager ninyo. Sabihin mo lang. Salamat. Ang laki talaga ng loob mo, Li Xiao. Kahit kumain lang sa hotel, libre pa. Si Li Xiao talaga si Li Xiao. Ang laki ng face niya. Maaaring nagkamali tayo ng akala. Sabi ng manager namin, dahil kay Emily, Jiang Chen lang iyon, kaya't pinatawad ang lahat. Ginoong Jiang. Siya ang pinakamahalagang bisita ng aming hotel. Si Ginoong Jiang ay ang pinakamahalagang bisita ng aming hotel. Matagal ko nang sinabi na ang kapatid ko ay talagang magaling. Li Chancy, anong pinipilit mong magpanggap? Sasabihin ko sa'yo ng totoo. Asawa ni Jiang Chen. Pero siya ang pinakamayaman sa Haicheng. Mahal na prinsesa ng Su family. Si Sumuyu. Sinasabi ko na, ngayong gabi hindi ka magsasalita kahit isang salita. Akala ko ay naging asawang lalaki ng Su pamilya. Ay naku, matagal na akong nag-isip. Kumakain pala siya ng suhol. Akala ko, may malaking kakayahan siya. Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na lalaki. Waiter, pabayaran.
Magkano ito? Serbisyo, Gino. Ang kabuuan ng iyong gastos ay 112,000 yuan. Marami. Gaano karami? 112,000. Shantujo, tagapaglingkod. Ginoo, tagapaglingkod. Yung boat ng Lafite na 82, kung ayon sa presyo na hindi ibinibigay, ay 1,000,000 piso. 100,000 yuan, waiter. Li Xiao, bayaran mo na. Tamang-tama, makikita natin kung ano ang tunay na lalaki. Bayad. Siyempre, ako ang magbabayad. Hindi naman ito malaking halaga, 1,000,000 lang. Kaya ko pang bayaran iyon. Waiter. Waiter, kulang ang balanse. Waiter, Shen Yuju. Licensi. Anong nangyari? Hindi naman ito dahil wala tayong pera para magbayad, di ba? Ay, ano ito? Pangit naman ang nagpapanggap na mayaman. Bakit ka tumatawa? Ah! Itong bote ng alak ay siya ang umorder. Bakit ako ang dapat magbayad? Ganito na lang. Kunin mo na lang ang 10,000,000 mula sa card ko. Para kay Lee magbukas ng 10 bote. Kuya Jiang Chen, sobrang lalaki mo naman. Saktong gusto ko ring makita kung paano uminom ang tunay na lalaki. Tatay Jiang, kasalanan ko lahat yan. Huwag mo akong gawing katulad ng iba. Huwag naman. Hindi ka ba talaga lalaki? Basta mapatawad mo lang ako. Kahit ano pa ang utos mo sa akin, hindi ko na talaga kayang uminom ng 10 baso na ito. Bakit mo iniisip na kaya mong gawin ang lahat? Ako. Hindi ko magagawa. Okay ang tatay ko. Ngayon, ang tatay ko ay nasa katabing silid na may meeting. Sino ang kasama niya? Parang kasama niya ang panganay ng Lin pamilya. Si Lin Hao. May inanyayahan siya sa bahay ng pamilya Li ngayong gabi. Inanyayahan din ang iba pang mga pamilya sa dagat. Iba pang ilang pamilya. Ay, wala ba kayo sa pamilya Tang? Ayos lang. Itong 10 bote ng alak hindi na kailangang inumin. Para akong nagpaalam na sayo. Ang saya-saya ni Lin Xiao. Ewan ko lang kung paano napunan ng Su family ang kakulangan sa pondo. Plano sa susunod, ayos na ang lahat. Sa pagkakataong ito, siguradong walang mali. CJ, gagawin na natin ito ngayong gabi. Ganap na alisin ang pamilya Su. Ginoong Lin, napakamahigpit ninyo. Kahit na hindi ninyo banggitin, matagal na kaming hindi nasisiyahan. Sa pamilya Su. Tama iyon. Sukdulan ng Su. Matagal nang sinakop ng Su ang posisyon ng pinakamayaman sa Haicheng. Panahon na para palitan sila. Umaasa ang Su sa kanilang katayuan. Nang aagaw ng maraming yaman sa atin. Ngayon tayo na 4 ay nagkaisa. Siguradong mapapabagsak natin ang Su. Huwag mag-alala mga tiyuhin. Ang gusto ko, si Sumuyo lang, at yung lalaking iyon, si Jiang Chen. Yung probinsyong si Jiang Chen, na sinubukang manakit kay Lin Xiao, para kang naglalakad sa sariling hukay. Ang aming 4 na pamilya ay nagsanib puwersa. Walang duda na ang pamilya Su ay 3 walang. Jiang Chen, hindi pa kami pumunta para hanapin ka. Bakit ka pa naglakas loob na lumapit? Tamang-tama ang dating mo. Hindi magtatagal. Pipilitin kitang makipag-niel kay Sumuyo, para sa akin. Pagsisisi. Ngayon, nandito ako para magdala sa inyo ng isang malaking regalo, malapit ng mabankrupt. Ano nang sinasabi mong kalokohan? Dapat may kakayahan ka. Ipapakita mo naman sa amin. Ano nang sinasabi? Babala, ang presyo ng stock ng kumpanya mo ay tina-target ng Blackstone Capital. Ng eksaktong paraan. Sa loob ng 3 minuto, magwawakas ito ng tuluyan. Ito ay isang dokumento mula sa ang munting regalo mula kay Ginoong Jiang Chen, manugang ng pamilyang Su. Ano nang nangyari mga tiyuhin? May mensahe ba ang pamilyang Su? Dumating para humingi ng tawad. Ginoong Lin. Iyon. Biglang may mahalagang bagay sa bahay. Tungkol sa alyansa, hindi na ako makikilahok muna. Paalam. Ay, hindi ko pa kailanman nakita
ng ganitong katakot-takot na tao. Anong maari niyang ipagmalaki? Malapit ng manganak ang aking manugang. Kailangan kong magmadali sa ospital. Tungkol sa alyansa, pag-usapan na lang sa ibang araw. Pag-usapan na lang sa ibang araw. Lin Xiao, tingnan mo. Umalis na sila. Hindi ko kayang mag-isa dito. Maging maingat ka na lang. Lin Xiao, oras na para. Pag-usapan na natin ang tungkol sa atin. Tatlong takot na tao lang naman. Wala na sila. Ang pamilya namin, Lin, ay mananatiling isang makapangyarihang angkan sa Haicheng. Isang nangungunang mayamang pamilya. Jiang Chen, kung sinubukan mong galawin ako ngayon, siguradong bukas, ipapalayas ka sa pamilya Su sa Haicheng. Oh, pamilya Lin. Ang lakas naman nila. Sige nga, sabihin mo. Paano ako papalayasin ang pamilya Lin? Baka hindi mo alam kung gaano kalakas ang pamilya namin, ang Lin. Sobrang laki ng impluwensya namin. Mga koneksyon, negosyo. Pati na rin ang ilang mga bagay na hindi dapat makita. Kung gagalaw ka ngayong gabi, kahit na anong Diyos ang dumating, hindi ka maliligtas. Sinasabi ko ito. Tapos na. Ito ba ang Blackstone Capital? Kailangan kong tapusin ang buong pagbili ng pamilya Haicheng sa loob ng 10 minuto. Bibilhin natin ang pamilya Lin. Magaling ka talaga. Bakit hindi mo sinabi? Bibili ka bang bilhin ang buong Wall Street? Talagang binili mo na. Anong nangyari, Lin Xiao? Si tatay mo, ang nagsasabi kong magaling ang performance mo ngayong gabi. Hoy, Dad. Hindi niya pwedeng bilhin ang pamilya namin, Lin. Paano posibleng makuha ito? Hindi ito possible. Totoo ito, Lin Hao. Lahat ay totoo. Bumagsak na ang presyo ng aming mga stock. Lahat ng mga kasosyo ay nag-withdraw ng pondo. Anong Diyos ang nainis mo? Tapos na ang Lin pamilya. Ginoo Jiang. Hindi. Lolo Jiang. Nagkakamali ako, Lolo Jiang. Pakiusap, patawarin mo ako. May mata ako pero hindi ko nakita ang kabutihan mo. Paalam na natin ang aming pamilya, Jiang. Handa akong magtrabaho bilang alipin mo kahit ano paman. Gustong saktan ang asawa ko. Ganito ang mangyayari. Hindi pa ako natatalo. Basta makayanan ko lang ito. Tiyak na pagbabayarin ko siya. Tama at saka si kuya. Sasalba siya. Ako, ang kapatid at si papa. Kipad ng pagtawag. Hello, kuya. Ako si Xiao Hao. Kuya, alam ko na nasa Wall Street ka. Malaki ang kumpanya mo. Pwede ka ba ang tumulong sa pamilya Lin? Wala nang pag-asa ang pamilya Lin. Isang matandang walang silbi. Sino ang gumawa nito? Ipadala mo sa akin ang impormasyon niya. CJ, kuya. Asawa, halika na, kumain tayo ng agahan. Ngayon sa kusina, nagluto ako ng paborito mong pancake. Asawa. Ang Lin Group. Biglang nawala. Ikaw ang may gawa nito. Alaynan. Sobrang ingay nila. Patahimikin sila sandali. Sa isang gabi, nawala ang isang pamilya, na dati kasabayan ng Su, na 1 bilyong pamilya, na parang usok na naglaho. Ano bang klaseng tao? Ang asawa kong ito. Ginoong Jiang. Ito ang kailangan mo. Ang dokumento ng paglipat ng ari-arian ng Lin Group. Mga detalye sa kalakip hahaha. Hahaha. Sabi ng Blackstone Capital. Inaasahan ng Lin Group na magkakaroon ng utang. Na 3 bilyon. Ito na ang pagkakataon kong kumita. Ibinigay ko na sayo. Lin Group. Ibinigay mo sa akin ang Lin Group. Ibinigay mo sa akin ang Lin Group. Mula ngayon, tawagin na itong Muyu Group. Ibinigay ko na sayo. Pero, ang kumpanya ay may utang na mahigit 30 bilyon. Naniniwala akong hindi malulugi ang asawa mo. Malulugi. Kailangan ng asawa mo para kumita ka ng mas marami. Ginoong Jiang. Si Lin Hao ay may kapatid na lalaki na si Lin Wensuan. Nakapag-recruit na siya ng lahat ng pangunahing engineer ng Lin. Nangako ng malaking pera para magdala ng teknolohiya at lumipat. Ano ang gagawin natin? Walang anuman.
Tara, tingnan natin ang kumpanya. Jiang Chen. Siya ang responsable sa Key Ampersand A, si Engineer Zhang. Pinuno ng Departamento ng Pananaliksik at Pag-unlad. Pinakamahalagang talento ni Lin. Sabi nila, matapang siya. Bata pa nga. Malamang katulad ni Lin Hao. Isang walang silbi at walang ambisyong spoiled brat. Mas mabuting sumama ka na lang kay Young Master Lin Wensuan. Alam ko, na isa sa inyo ay nakahanap na ng bagong trabaho. Handa na lagi. Umalis ng walang pasabi. Di ba? Paano mo nalaman? Paano mo nalaman? Alam ko hindi lang ito. Alam ko rin kung ano ang mga proyekto na ginawa ninyo noon. Halimbawa, Metaverso, Artificial na Intelihensya, Bioteknolohiya. Lahat ng ito ay mga pangalan na hindi ko alam. Pero ako kasi, wala akong interes sa pera. Ang layunin ko ngayong araw, iisa lang, yun ay sirain ang kumpanyang ito. Ang baliw mo talaga. Ang pundasyon ng Lin. Sino ka mang mangahas, lahat ng proyekto ng kumpanya sa hinaharap ay ititigil. Isa lang ang gagawin. Itong bagong proyekto ng enerhiya. Pumasok lang walang labas. Ang posibleng 3 bilyong pagkakautang ng Lin ay dahil dito. Na kayang magpalayas ng ilang tao, muling makakapagsayang ng walang hanggan. Ang saya. Kayo, magkano ang ilalagay ninyo dito? Hindi ako kapos sa pera. Kahit ilang daang bilyon kaya ko. Jiang Chen, nakita ko na ang proyektong ito. Talagang isang butas ng salapi ito. Imposibleng kumita dito. Huwag kang magmadali. Tingnan mo, nalugi ba ako, asawa? Ginoong Jiang, ikaw ang aming tagapagtuklas. Sila ang mga mangangalakal na maikli ang pananaw. Na alam lang ay kumita. Hindi nila talaga kami naiintindihan. Gusto nilang ipatupad ang sistemang enerhiya na makikinabang sa sangkatauhan. Na ito. Ginoong Jiang, hindi na kami aalis. Ang buhay na ito ay para sa inyo. Mula ngayon, susunod kami sa inyo. Tapusin natin ang proyektong ito. Hindi na tayo aalis. Gusto naming sumunod kay Ginoong Jiang. Tatapusin natin ang bagong enerhiya. Hindi. Talagang gusto ko lang magwaldas. Bakit hindi kayo sumusunod? Sa tamang paraan. Pagsasara ng mga empleyado gamit ang pamamaraang pang-udyo. Nabigo ang plano. Hindi nagtagumpay. Nagdulot ng pagkawala ng mga ari-arian. Nag-trigger ng 10,000 beses na cashback na gantimpala. Kumpletong sistema ng supply ng bagong enerhiya. At mga pangunahing teknikal na guhit. Boss, yung si Jiang Chen, talagang isang walang silbi. Pumunta siya sa kumpanya at nagdulot ng gulo. Nagsasabing handa siyang gumastos. Para sa pinakamatinding lugi na proyekto ng bagong enerhiya. Siguro ngayon, lahat ng mga engineer, nakahanda na silang tumakas. Dumating na sila sa atin. Maganda. Wala nang engineer. Yung anong grupo? Wala nang halaga iyon. Boss. Labas. May nangyaring insidente. Yung mga inhinyero ay nagkaisa at lumaban. Nandyan pa sila sa loob ng industriya at naglabas ng magkasanib na pahayag. Naghihikayat sa mga eksperto ng bagong enerhiya. Sumali ka sa muyutuan ah. Ano? Ginoong Jiang, matagal na kitang narinig. Ako si Lin Wensuan. Nandito ka para sa mga iyon mong mga tanga na kamag-anak na maghiganti. Sino ba ang may pakialam sa mga tanga na iyon? Mas interesado ako sa iyo. Maglalaro tayo ng pinakasimpleng laro. Mas mabuti pa kaysa sa pangangalakal sa stock. Bata pa. Jiang Chen, paano ko maaring ipagpusta ang ganitong bagay? Mula bukas, magsisimula na. 3 araw ang limitasyon. Kanya-kanyang operasyon. Sino man ang may pinakamataas na kita, siya ang panalo. Bakit? Natatakot ka? O sinasabi mo na lahat ng pera mo ay pera ng pamilya so na ibinigay sa iyo bilang baon. At ikaw ay wala talagang karapatan na maglipat. Nagsasalita ka ng kalokohan. Mas malaki ang kakayahan ni Jiang Chen kaysa sa iyo. Talaga. Kung ganoon, mas gusto kong makita ito. Nanalo ka. Talo kita ng 1 bilyong yuan. Talo ka. Gusto ko si Sumuyu. Samahan mo ako ng 3 araw. Hanapin mo si San. Ginoo Jiang, tingnan mo, ang babae mo. Mas matapang pa siya kaysa sayo. Jiang Chen, pumayag ka sa kanya. Naniniwala ako na hindi ka talo. Hindi ka dapat pumayag.
Ayaw kong gawing taya ka. Ginawa mo na ang maraming para sa akin. Gusto kong malaman ng lahat. Ang aking pagpili. Walang mali. Saka mayroon akong Blackstone Capital. Ang pinakamalakas na koponan sa mundo. Mag-enjoy na lang tayo kay Muyu. Tumanggi ang host. Nabigo sa mataas na panganib na pagtaya. Nag-trigger ng 10,000 beses na pagbabalik. Gantimpala sa susunod na 3 araw. Tumpak na direksyon ng merkado ng Haicheng. Nalaman kong ang 3 stock na ito ay bumagsak kamakailan dahil sa opinyon ng publiko. Sa loob ng ilang araw, magkakaroon ng aktwal na pagsabog ng presyo. Tingnan mo kung paano ko lalaruin si Sanlin Wensuan. Tama nga. Pag-aralan natin ngayon kung paano sila haharapin. Wala nang pag-aaral. May plano na ako sa isip ko. Ayos. Naniniwala ako sa iyo. Kamakailan, may 3 stock na bumabagsak ng husto. Ano ang 3 iyon? Produksyon, ito ang 3 ito. Yuanhang Energy, set ng produksyon. Ayos. Bibilhin na lang ito. Bumili ng marami hanggat maaari. Kailangan mong bilhin ito. Mabuti lang. Diyos ko. Lin Xiao. Ang kita mo umabot na ng 300%. Tapos si Jiang Chen tapos na siya. Tingnan mo ang kanyang stock. Nasa negative na 800%. Nagpapatawa ba siya? O talagang gusto lang niyang ipapadala na ang asawa? Kumusta, Ginoo Jiang? Kumusta ang pakiramdam? Ito ang pagiging profesional. At ang pagkakaiba sa amateur. Ikaw. Muyu. May natitirang 10 minuto bago magsara. Handa ka na bang tuparin ang kasunduan? Pumunta ka sa kwarto ko. Huwag kang magmadali. Hindi pa naman ito ang huling sandali. Matapos ang investigasyon, 2 pangunahing kumpanya ang sangkot. Sa malubhang panlilinlang sa pananalapi at manipulasyon sa merkado. Nagsimula na ang investigasyon ng komisyon sa mga seguridad. Inutusan na agad na mag-withdraw. Lin Xiao. Bumagsak ang iyong kita. Biglang bumagsak ang stock. Ang kita ay naging porsyento. Negative na 400. Impossible. Paano mo malalaman? Ang aksyon ng ECC. Tiyak na ito ay isang pagkakataon. Siyempre. Si Lin. Walang anuman. Ngayon, mas malaki ang kanyang mga pagkalugi kaysa sa iyo. 3 stock ang binili ni Jiang Chen. Gumawa ng makasaysayang mga resulta. Tumaas ang stock. Sobrang tumaas. Jiang Chen. Ikaw. Ginoong Lin. Sino na ang profesional at sino ang amateur ngayon? Huwag kalimutang ibigay sa akin ang 100 bilyon ha. O nga pala. Pagkatapos mong mawala ang perang ito, meron ka pa bang 100 bilyon? Hindi ka tao. Ikaw ay demonyo. Ginoong Wensuan. 100 bilyon. Naipadala na ayon sa kasunduan. Akala niya tapos na ito. Kaya kong matalo si Lin Wensuan. Itong 100 bilyon. Ngunit ako. Ayaw mawalan ng mukha. Pumunta ka at alamin. Ihahanap mo ang lahat ng nangyari sa kanya mula pagkabata. Ibulatlat mo lahat. Hindi ko kayang makipagsabayan sa kanya sa stock market. Dahil swerte lang siya. Sa ibang lugar. Hindi ko ba siya kayang talunin? Sana hindi ka naging bulag noon. Kailangan mo pang makipaghiwalay kay Jiang Chen. Ngayon, ayos na. Naging phoenix na siya. Halos hindi na tayo makakain ng instant noodles. Tumahimik ka. Paano ko malalaman na kaya niyang makipag-ugnayan sa Su family? Miss Wang Qian, gusto ng boss namin makipag-usap sa iyo tungkol sa isang negosyo. Ito ay isang deposito lang na 1 milyon. Basta't handa kang makipagtulungan. Sirain ang reputasyon ni Jiang Chen. Kapag natapos na ang plano, may 9 milyon pa. Gagawin ko. Tutulungan ko kayong sirain si Jiang Chen. Ginoo. Huwag kayong mag-alala. Basta't nandyan ang pera. Sisiguraduhin kong masira ang reputasyon niya. Ito ang script mo. Pag-aralan mong mabuti. Bukas. Maghanap ka ng pagkakataon.
Sa harap ng maraming tao, ipakita mo sa kanya. Para mapahiya siya. Asawa. Sa ilang panahon, ang malaking araw ng lolo. Pupunta tayo para sa kanya. Maghahanap tayo ng regalo sa kaarawan niya. Kakain tayo ng prutas. Muyu ah. Nakikita ko kamakailan. Magandang ipinakita ni Jiang Chen. Kailan kayo? Dapat mag-isip-isip. Tungkol sa pagkakaroon ng isang malusog na sanggol. Ay, sa tingin din ng lolo, ito ang pinakamagandang regalo. Mama, nagpapagod tayo. Ay, Ginoo at ginang. Naku, hindi maganda. Maraming mga mamamahayag ang nasa labas. At isang babae, na upo sa harap ng bahay natin. Sinasabing gusto niyang hanapin si Gugu. Jiang Chen, ikaw na taksil. Lumabas ka dito. Ginoong Jiang, totoo ba ang sinabi ng ginang na ito kanina? Talaga bang iniwan mo ang iyong asawa matapos ang iyong tagumpay? Sukdulan na asawa. Ayan, Gil. Sue, pwede bang itanong? Kung mayroon pang ganitong ex ang iyong asawa, baka ikaw ay naloko niya. Wang Qian, matagal na kaming naghiwalay. Bakit ka pa nandito at nagkakalat? Jiang Chen. May sakit ako ng malubha. Sinabi ng doktor na wala na akong masyadong panahon. Nandito ako para sayo. Gusto ko lang sanang makita ka. Humihingi lang ako ng kaunting pera para mabuhay. Pero ikaw, tinatakasan mo ako. Ganoon na lang ba ang halaga ng pagmamahalan natin? Wala na bang halaga ito? Nang dahil sa sakit ng ex-girlfriend, ay iniwan ang ex-girlfriend. Naghahanap ng bago. Mga lalaking mahilig sa yaman. Siguradong may tao sa likod ni Wang Qian. Malamang lahat ng doktor na maaring tawagin ngayon ay na-bribe na. Mas mabuti pang ipasa ito sa sistema. Magsimula ng isang doktor na mailibong beses na kabayaran. Maghanap ng isang albularyo. Ano? Gusto mong maghanap ng albularyo? Jiang Chen, hindi ka makapaniwala na gusto mong maghanap ng albularyo para mandaya. Napakamasamang puso mo. Gino Senor, para mong pumatay ng tao. Para linisin ang sarili, walang pinipiling batas. Nakita mo na ba? Ganito niya ako sinasaktan. Gumastos para bayaran ang walang kwentang doktor, nabigo ang plano. Nag-trigger ng milyon-milyong balik na pera. Gantimpalaan ang bantog na manggagamot na si Hua Bianque, ng pagkakataon na makapagpatingin. Diyos ko, hindi ba't siya ang bansag na santo ng medisina na si Hua? Sinasabing kahit ang mga matataas na tao sa kabisera ay kailangang maghintay sa pila para makatagpo sa kanya. Paano siya nakarating dito? Binata, kasalukuyan lang akong dumadaan. Narinig ko na may isang tao na may kakaibang sakit. Kaya't naisipan kong tingnan. Ginoong Hua, dumating ka sa tamang oras. Sabi ng ginang na ito, siya ay may malubhang sakit. Wala na siyang masyadong oras. Pakiusap, tulungan mo siya. Na maayos ito. Tapos na, tapos na. Hindi nakabili si Lin Xiao sa doktor na ito. Ang ginang na ito ay puno ng enerhiya at maayos ang pulso. Saan nagmula ang usapan ng malubhang sakit? Nagsinungaling ka pa gamit ang peking dokumento. Manloloko. Masyadong dramatiko. Walang hangganan para sa pera. Hindi ako. Si Lin. Walang dahilan para batikusin siya. Isa rin siyang ginamit ng iba. Nakakalungkot lang talaga. Siya pa, hindi pa rin magagawa ang bumili ng fake na medical certificate mula sa doktor. Ginoo Jiang. Ang ibig mong sabihin ay, may taong nagtutulak nito sa likod. Tumawag ka na lang sa kanila. Kumusta na si Wang Qian? Nagawa na bang masira si Jiang Chen? Sira na talaga. Lin Xiao. Hahaha. Ganito ang mangyayari kapag nakipag-away ka kay Lin Wensuan. Ito ang kapalit. Lin Xiao, yung sinabi mo kanina ay, naitala na. Ano, Wang Qian? Niloko mo ako. Tao. Dalhin si Wang Qian sa dapat niyang puntahan. Jiang Chen, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Jiang Chen, nagkamali ako. Jiang Chen. Ginoong Jiang, tungkol sa masamang pagsasabuatan ni Lin Wensuan na dumadalo sa financial summit ng Haicheng. Ano ang balak mong gawin? Pupunta ba ako sa lugar para harapin siya? O maghahain ng kaso? Kaso, masyadong mabagal. Ito ba ay Blackstone Capital? Ibigay mo sa akin. Ang Phoenix Fund ni Lin Wensuan. Kaibigan, narito ang isang eksklusibong balita. Sa loob ng isang oras, si Lin Wensuan ay, dahil sa pagkasira ng Phoenix Fund, ang kanyang personal na yaman, ay babagsak ng hindi bababa sa kalahati. Sana all.
Jiang Chen. Bumalik ka dito. Ano bang balak mo? Ininsulto mo ang asawa ko dati. Ngayon, may ibang babae ka na namamagitan. Naapektuhan ang relasyon namin. Siyempre, nandito ako para magpaliwanag. Paliwanag. Kaya hindi mo na makukuha iyon. Tama ang sinabi ni Lin Xiao. Sa larangan ng pananalapi. Ikaw talaga ang tunay na hari. Talaga. Kaya gusto kong makita iyon. Matigas ang bibig ng tatlong itik. Jiang Chen. Nakakita ka na ba ng pulang-purpurang Phoenix Fund? Ngayon, kikita ako ng isa pang 100 bilyon. At ikaw, ay makakanood na lang. 100 bilyon. Totoo ba? Siyempre totoo yan. Malapit na ang oras. Nagmamagic. Akala mo sino ka? Ngayon. Tumingin sa screen. Ito. Bilis, tingnan nyo. Bumagsak ang Phoenix Fund. Paano ito posible? Phoenix Fund. Pero si Lin Xiao, ang pinakamaipagmamalaki niyang obra. Sinasabing ito ang alamat na hindi natatalo sa Wall Street. Ito, bakit ganito? Blackstone Capital. Nasa Blackstone Capital na ang laban. Ikaw. Ikaw ang may gawa nito. Nagsinungaling ka. Gumamit ka ng ilegal na paraan sa negosyo. Ginoong Lin, pwede namang kumain ng walang kaayusan. Pero huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Hindi ako gumagawa ng ilegal na bagay. Nagbibilang lang ako. Naghahangad ka lang sa asawa ko. Jiang Chen, huwag kang magmalaki. Hindi pa ako talo. May pera pa ako. Mga kaibigan, ako, si Lin Wenxuan, ngayon ay kailangan kong gamitin ang lahat ng natitirang ari-arian ko para sa short selling ng proyekto ng bagong enerhiya ng Muyu Group. Yung proyekto ay parang isang walang katapusang butas. Jiang Chen, matapang ka ba ang muling maglakas loob na makipagsugal sa akin isang beses pa? Ang proyekto ko sa bagong enerhiya ay napakalakas. Kung hindi, mas mabuting huwag na lang. Tanungin ko lang, matapang ka bang gawin? Kayo po lahat. Mahalagang balita. Ang bagong proyekto ng enerhiya ng Muyu Group ay nakamit ang makabagong teknolohikal na tagumpay. Ito ay isang imbensyon na magbabago sa mundo. Ang ating bansa ay magbibigay ng pinakamataas na suporta para dito. Ginoo, Jiang, sa hinaharap sa haining, tayo susunod sa iyong mga utos. Nga, Ginoong Jiang, ikaw ang tunay na Diyos ng negosyo sa haining. Talagang hindi ko alam, paano may mga taong naglakas loob na pahirapan ang asawa ko. Umalis, bumalik sa bahay. Ginoong Su. Hala na, may malaking problema na. Anong nangyari? Nag-aalalang-alala. Sa upstream ng aming proyekto ng renewable energy, lahat ng pangunahing supplier ng raw materials, halos sabay-sabay, nagpasya silang i-terminate ang pakikipagtulungan sa amin ng isang panig. Ano? Pagwawakas ng kooperasyon. Paano mangyayari yan? Lumabas ka muna. Tapos na. Walang materyales. Lahat ng aming proyekto. Sa loob ng 3 araw, titigil lahat. Anong gagawin natin? Walang problema. Ako ang bahala. Sino ka ba para sabihin mong ayusin ko? Sabi ko ayusin ko, ayos na. Malamang ito ay si Ginoong Sumuyu. Ang pinuno ng grupo ng Muyu, di ba? Kumusta? Ako si Chen Feng. CEO ng Tianxin Capital. Tungkol sa iyong proyekto sa renewable energy, ako ay labis na interesado. Ginoong Ye, ito ba ang paraan ng inyong Tianxin Group? Ang magputo ng aking supply chain muna, bago mag-usap tungkol sa interes. At saka mag-usap tungkol dito. Malamang nagkaroon ng maling akala si Miss Su. Hindi ako nagbabantang. Gusto ko lang sanang ipapahayag ko sa iyo ang isang objetibong katotohanan. Ang tinatawag na anumang hadlang sa teknolohiya, sa harap ng ganap na kapangyarihan ng kapital, ay magiging mahina at madaling masira. Talagang maganda ang iyong proyekto. Ngunit, sa maliit na lawa ng Haicheng, talagang isang malaking pag-aaksaya. Kaya nga,
Ang Tianjin capital namin. Handang bilhin ng buo ang proyekto mo. Bilang kapalit naman, ganito na lang. Bigyan kita ng isang pribilehiyo. Pwede kang pumunta sa opisina ko. Kahit kailan at saan man. Iulat mo sa akin ang trabaho. At tungkol sa kasama mo dyan. Kapatid, may 1,000,000 dito. Dalhin mo ito. Umalis ka na sa Muyu. Simula ngayon, siya, at ang kanyang negosyo. Ako ang hahawak nito. Mukhang sobrang galing pa rin ang asawa ko. Kaya maraming tao ang nagkakagusto sa kanya. Alam mo ba kung magkano ang laman nito? Meron ka pang black gold card. Medyo interesting. Pero, huwag mong akalaing, na kapag nakuha mo na ang black gold card, pwede ka nang magpakautos-utos. Mas importante pa kaysa sa pera, ang mga patakaran at koneksyon. Ay naku. Miss Sue. Maganda talaga ang proyekto mo. Ngunit kailangan mong tandaan, walang supply channel. Mabilis kang mawawalan. Tandaan mo yan. Ngayon, nandito ako para ipahayag ang isang objetibong katotohanan. Tinitiyak kong hindi lalampas ng 3 araw. Hawak mo na ito. Kasunduan sa pagpapasa ng karapatan sa pag-aari. Lumapit ka, hinihiling kong bilhin mo ito mula sa akin. Jiang Chen, huwag mong basta-basta baliwalain. Si Chen Feng ay matindi at tuso. Sa ibang bansa, ginagamit niya ang ganitong paraan para pagsamahin ang maraming kumpanya. Walang problema. Dahil gusto niyang maglaro ng mga patakaran. Sama-sama akong makikipaglaro sa kanya. Pero ngayon, naputol na ang supply chain. Ano pa ang magagawa natin? May paraan na ako. Hindi lang siya matatalo. Kundi matatalo siya ng husto. Totoo ang paniniwala ko. Talaga namang. Siyempre, totoo nga. Pero, kailangan ko ng tulong mo. Sabi mo. Si Chen Feng. Akala niya kontrolado niya. Pamilihan sa itaas. Kailangan lang nating maghintay ng 3. Ngunit kung tayo, ay magpapalawak sa pamilihan sa ibaba. At palawakin ito sa kanyang mga supplier. Hindi na sila makakain. Ano ang ibig sabihin nito? Hintayin mo at makikita mo. Boss Wang, magsimula ka ng sumunod sa akin. Malaki ang bulto ko, at abot kaya pa ang presyo. Hindi ba't mas maganda ito kaysa sa Muyu Group? Nga naman, matagal ko nang ayaw ang Muyu Group. Siguradong hindi kasing ganda, ni Ginooye, ikaw. Si Sumuyo na ito. Sa loob ng 3 araw, mapapaluha siya at lalapit sa akin. Ginooye. Huli na, Ginooye. May malaking problema. Anong nangyari? Bakit ka nag-aalala? Si Ginoong Ye ng Pamilya Su. Ipinakita ng Pamilya Su ang kanilang teknolohiya. Lahat ay naipahayag na. Ano? Hindi ko inasahan na siya ay talagang nagputol ng kanyang mga braso. Makipaglaban ka sa akin. Ginoong Ye. Inilabas na niya ang teknolohiya. Kaya ang mga nasa kamay natin, yung ilang upstream na supplier, ay, hindi ba, naging tambak na bakal na walang silbi. Bakit ka naguguluhan? Sila mismo ang nag-ukit ng kanilang libingan. Walang pagkakaisa, walang pamantayan sa produksyon at hadlang sa teknolohiya. Sila ay gumagawa ng damit para sa buong mundo. Hindi lalampas ng 3 araw. Sila ay babalik sa kanila. Ginoong Ye, ang mga pangunahing kumpanya sa ibang bansa. Daang-daang sa buong mundo, mga nangungunang grupo ng pagmamanupaktura, ay kakalabas lang ng liham ng intensyon, ng pakikipagtulungan sa Muyu Group, at saka sila, lahat ay may daladalang sarili. Napamantayang kasunduan, ngayon sa merkado, lahat ay magulo na. Ano? Ang host ay kusang nagbukas ng pangunahing teknolohiyang patent, na nagdulot ng malaking pagkalugi sa mga di nakikitang ari-arian. Magsimula ng espesyal na 1,000 beses na cashback, gantimpala para sa bagong henerasyon ng graphene solid-state na baterya, kompletong teknolohiya sa produksyon, at lahat ng kaugnay na patent. Asawa, huwag magmadali. Jiang Chen, bakit ka pa nakangiti? Inilabas mo na ang teknolohiya. Paano na ang kumpanya namin? Iyong sa amin iyon, na pinagpaguran naming paunlarin. Huwag kang mag-alala, ako at ang mga engineer ay kasama ko. Nakatagong nag-aral ng isang bateryang solidong graphene. Ito ay perpekto sa naunang pag-aaral ng mga bagong enerhiya. Sa oras na iyon ang buong mundo
ay hihingi sa atin na gumawa ng baterya. Bateryang solidong graphene. Alainan, kailan? Tulungan mo akong sagutin ito. Sa lugar ng press conference. Ano kayang nangyari kay Jiang Chen? Bakit parang alam niya ang lahat? Nakakagulat. Hindi ba't siya ay nag-anunsyo na kanina? Mayroon pa siyang ipapahayag para sa ikabubuti ng produksyon ng lahat at para sa pangkalahatang pag-unlad ng industriya. Ang grupo namin, ang MUYU, ay nagpasya na ilunsad ang pinakabagong research at development. Universal Graphene. Solid-state battery interface. Ito ang kasalukuyang lahat. Kahusayan ng charging interface. 100 beses. Nakakainis. Ang bagong enerhiya ng MUYU Group ay talagang kahanga-hanga na. Tiyak na ito ay pandaigdigang. Mabilis na nagkakagulo, na pinag-aagawan. Inilabas niya ito. Talagang gusto niyang ikakadena ang liig ng lahat. Ginoong Ye. Nagastos mo ng milyong-milyon para sa key ampersand. Para gamitin sana. Ikadena ang charging standard na lead. Bagong teknolohiya ng interface. Hindi ba? Hindi ba't? Lahat ay magiging. Walang pumapansin na electronic waste. Baliw. Sobrang baliw siya. Hindi siya sumusunod sa mga patakaran. Gusto niyang saktan ang lahat. Paano nangyari ito? Kung hindi ako tatalikod. Ano kaya ang mangyayari? Kayamanan at kasaganaan. Asawa, ang galing-galing mo. Mahal na mahal kita. Ngayon, si Chen Feng. Walang natirang kahit ano. Sino ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob na manghimasok sa asawa ko? Pero paano mo naisip? Nagawing pampubliko ang patent na ito. Talagang napakagandang ideya nito. Gusto ko lang talagang malugi. Karaniwang operasyon. Umupo ka. Hindi ito iyon. Si Daozong ng film company, di ba? Dapat talagang malugi ah. Kapatid daw, anong nangyari? Talagang nag-invest ka sa kanya. Yung proyekto niya, alam ko na agad na malulugi ito. Suportahan natin ang industriya ng pelikulang lokal. Sige na, mag-usap kayo muna. Lalabas ako para magtrabaho. Alainan. Maraming tao kanina si Ginoong Jiang. Pasensya na. Pasensya na sa iyong tiwala. Yung pelikula natin. Ang pangunahing babae si Lin Wanwan. Nakuha siya ng iba. Yung proyekto wala na. Ang ganda. Ay. Ang ganda. Ginoong Jiang. Nawala na ang proyekto. Pero, ayos lang. Ang ibig kong sabihin. Napakabuti. Sa wakas ay makakalaya na tayo sa ganitong. Wala ng mga artista na may etika. Kaya, tama nga ito. Ito. Kapatid na dao. Kasama ng ganitong maliit na kumpanya. Walang kinabukasan. Perma na ako ni Ginoong Liu. Susunod na hakbang. Susunod na hakbang. Isang malaking produksyon na 500 milyon. Ikaw ang mamumuhunan. Kabataan. Masyadong malalim ang industriya ng pelikula. Hindi lang dahil may pera ka, ay kaya mo nang laruin ito. Saka na nga ngayon, umalis na si Wanwan. Yung milyon-milyon mo lang. Ha! Maghintay ka na lang na masayang. Ikaw. Kulang ba ako sa isang aktor? Hindi naman. Kung makakahanap ka ng tao na papalit sa akin. Tatawagin kitang Itay. Talaga namang nag-aalala ako. Hindi pa sapat ang aking pagkatalo. Lin Wanwan, hindi ko naman kailangan ang tulong mo. Oy, miss. Dito ka sandali. Anong pangalan mo? Ikaw na lang. Ang maging pangunahing babae sa pelikulang ito. Ano? Gusto mo bang maging janitor? Gusto mo bang maging artista? Nakakatawa naman. Nakita mo ba? Akala ko pa naman siya pa ang magpapanggap na isang tagalinis. Para mag-arte. Anong pangalan mo? Gusto mo bang maging artista? Ang pangalan ko ay Ming Yao. Gusto kong mag-arte pero natatakot ako na hindi magaling. Sabihin mo lang kung gusto mong mag-arte o hindi. Ginoo Ming Yao. Sige, ikaw na. Ang pangunahing tauhan ng pelikulang ito. Salamat, Ginoong Jiang. Pagsisikapan ko ito. Huwag ka sanang masyadong magsikap.
Kapag bumalik na ng 10 ulit, bibigyan kita ng sampal sa kanila, kuya. Ayos, dahil sinabi mo iyan. Sige, subukan natin. Hinihintay ko ang araw ng paglabas ng pelikula mo. Pagdating ng araw, magkakaroon tayo ng parehong premiere. Sa araw na iyon, tingnan natin, sino talaga ang tunay na apo. Ayos. Sa oras na yon, magpapabuok din ako ng isang silid. Tingnan natin kung sino ang mas marami ang manonood. CJ, hintayin ko na tawagin mo akong lola. Kapatid na Jayang, kamusta? Nang makita mo ang sitwasyon dito sa akin, walang masyadong tao sa inyo, ha? Asan si Mengyao? Asan si Mengyao? Bakit ayaw niyang lumabas? Natatakot ba siyang masyadong pangit ang pelikula? Walang mukhang ipakita. Anong klaseng bagay ito? Ang kwento ay napaka-awkward. 5 sentimos na special effects. Nasayang ang 2 oras ko. Kung alam ko lang, sana doon na lang ako sa katabi. Naiiyak na sa sobrang galit ang best friend ko. Yung walang pangalan na liwanag, talagang obra maestra. Kakatapos ko lang umiyak mula simula hanggang dulo. Yung tinatawag na Mengyao. Sobrang galing ng pag-arte niya. Tama. Bibili ako ng isa pang tiket ngayon. CJ, gusto kong manood ulit. Ginoong Liu, hindi maganda. Ang kita ng pelikula ninyo, bumagsak na. Bakit ganito? At ang pelikula sa tabi, ay nagdulot ng real-time na kita at presale na. Pinasikip ang aming server. Bakit ganito? Bakit ganito? Ang aming kita ay ilang milyon lamang. Ang kanilang kita sa takilya ay umabot na sa bilyon. Guro Mengyao, ang galing ng iyong pag-arte. Maaari mo ba akong lagyan ng pirma? Ito ang tunay na pelikula. Magbubuk kami ng buong sinehan. Pakiusap, ipakita ito sa lahat ng tao sa kumpanya. Sabi mo kanina, kung makahanap ako ng tao na pwedeng pumalit sa'yo, ano ba ang tawag mo sa akin? Ikaw. Ay, bakit parang hindi pa rin tayo talo? Ngayon, ang hirap talagang matalo. Sige na, ipakita natin sa kanila ang lakas natin, para makabawi tayo. Hello. Ano? Ihinto ang pagpapalabas. Ay naku. Itong manugang ko ah. Pero siya ang Diyos ng kayamanan ng pamilya natin. Kahit na mag-invest sa isang pelikula, kaya niyang sumikat. Jiang Chen ah. Yung kakayahan mong gawing ginto ang mga bato. Kahit lolo mo ay humahanga. Ang galing mo talaga. Ang hirap ng puso ko. Sadyang gusto ko lang magkamali sa pera. Yung mga gantimpala ng sistema, mas mahalaga pa kaysa pera. Ah, tama. Sa susunod na linggo, ay ang aking ika-8 dekadang kaarawan. Lolo, huwag kang mag-alala. Ako at si Jiang Chen ay naghanda para sa iyo ng isang malaking sorpresa. Oh, anong sorpresa ito? Lolo, Muyu. Alam ko na, mahilig ka sa antigong kaligrapiya at pintura. Kaya naghanda kami sa antigong kalye, Liulichang, para makabili ka ng isang piraso ng hiyas ng personal. Ang mga antigong bagay ang lalim ng tubig niyan. Basta-basta lang pinapayagan ng sistema na ibalik sa akin ang magagandang bagay. Nakatuklas ng swerte. Yung lugar na iyon sa Liulichang. Malalim ang tubig niyan. Huwag na lang, baka. Hindi ka makakuha ng treasure. Bakit mo pa pinapaniwalaan na isa kang tanga? Nawalan ka na ng mukha. Tama ang sinabi ng tiyuhin. Yung lugar sa Liulichang. Hindi basta-basta. Hindi lahat ay makakapaglaro dito. Ikaw na siguro ang murang bayaw ko. Sige, sama-sama tayong maglakad sa Liulichang. Hipag. Sa negosyo, hindi ako kasing galing mo. Sa bagay na yan, sumasang-ayon ako. Pero tungkol sa mga antigong bagay. Huwag kang magpanggap, talagang hindi ka makakaalam. Minghe, anong sinasabi mo? Asawa. Nasa kolehiyo pa si Mingze. Hindi pa siya marunong. Huwag mo siyang sisihin. Ek. Saan ako magkakaroon ng lakas ng loob na hindi igalang ang bayaw? Ang sa akin lang. Bayaw sa negosyo. Umaasa ka sa mga super kakayahan.
Sa mundo ng mga antigong bagay, ano ang plano mong gamitin? Sa tulong ba ng Diyos? Pamilyar ka sa lugar na ito. Siyempre, mula pagkabata, kasama ko na ang lolo ko sa pag-aaral ng salamin. Alam ko ang mga kalakaran dito. Mas alam ko ito kaysa sa sinuman. Ito ay pek. Ming na ginaya ang king. Iyon, ay pek rin. Mali ang kulay ng glaze. Sa tingin ko, maganda ito. Ito ay isang sirang mangkok na masyadong mahal sa 50 piso. Bayaw. Ang ganda ng tingin mo. Talagang kahanga-hanga. Hindi ako papayag. Hindi ako papayag. Tara, subukan mo akong talunin sa sugal. Sugal tayo sa mangkok na iyan sa kamay mo. Kung mapapatunayan mo ang bagay na ito ngayon. Hindi ito basura. Ako si Sumingse. Sinasamba kita ng 3 beses at 9 na baw. Sinasamba kita bilang guro. Mula ngayon, ituturing kitang ama. Sakto lang nabala kong magpalugi ng malaki. Boss. Magkano ito? Magaling ang mata mo, binata. Ito ay hinukay ko pa mula sa lupa ng aming mga ninuno. Ito ang pinakamahalagang yaman ng pwesto ko. Galing pa ito sa Song Dynasty official kiln. Sa tingin ko, may tadhana kayo nito. Isang presyo. 500,000. Walang bawas. Asawa. 500,000 para sa basag na mangkok na ito. Hindi ba't sayang lang ang pera? Narinig niyo ba, mga kaibigan? 500,000. Itong bayaw ko. Kailangan ng 500,000 para bumili ng ganitong sirang mangkok. Talaga namang ito, ang pinakamalaking biro sa Liulichang ngayong taon. Ang ganda, lahat ay alam na ito ay basura. Tiyak na talo na ito. Walang paligoy-ligoy. Boss. Ito ay 500,000, di ba? Mag-swipe ng card. Ang host ay malapit nang magsagawa ng mataas na premium. Ang naluging transaksyon ay itinuturing na nabigong pamumuhunan. Nag-trigger ng espesyal na 10,000 beses na cashback na gantimpala. Isang tunay na piraso ng Song Dynasty Rukiln SI Blue Glaze Brush Washer. Automatikong pinalitan ang target na item. Mag-swipe ka. Sige, kuya. Talagang hangal ang utak mo. Itong sirang basura. Bumili ka pa talaga. Sasaktan ko ito, ha? Tumigil ka. Huwag mong sirain itong yaman na ito. Tumigil ka. Huwag mong sirain ang alahas na ito. Sino ka ba? Makialam ka lang. Itong basag na mangkok, binili ito ng bayaw ko ng 500,000. Binato ko ito para turuan siya. Basag na mangkok. Kaibigan, maaari bang ipahiram ang iyong pambihirang kayamanan para makita ng matanda? Huwag kang magpaloko sa kanya. Ito ay isang sirang mangkok. Ayaw ko nga kahit ibigay mo sa akin. Ano bang alam mo? Kung ito ay basag na mangkok, lahat ng bagay sa museo ay basura na. Kaibigan, maari bang bigyan mo ako ng mas maliwanag na pananaw? Siyempre, pwede. Kunin mo na, panoorin mo. CJ. Ito ang simula. Parang bitak ng yelo, parang pakpak ng kawayan. Likas na likha. Yung kulay ng glazur. Tumila na ang ulan, umaraw na. Makinang at parang jade. Ang hugis nitong kasangkapan. Simple at eleganteng luma. Galing sa sining nakahanga-hanga. Hindi pwedeng mali. Hindi pwedeng mali talaga. Grabe, ang galing. Ito ay Diyos na likha. Ito ay tunay na Song Dynasty Ruyaw. Tiangking glaze na panghugas ng brush. Isang mahalagang kayamanan ng bansa na nawala sa loob ng 1,000 taon. Na napakahalaga. Huwag nang pag-usapan pa ang 50,000. Kailangan lang dagdagan ng 2 zero. May mga tao talagang nagmamadali para dito. Sino ka ba talaga? Hindi ka naman isang tao na inutusan ng bayaw ko, di ba? Bola-bola lang yan. Matanda na. Hindi nagbabago ang pangalan ko, hindi nagbabago ang apelyido ko. Ako ay taga Haicheng. Asosasyon ng pagsusuri ng mga antikes. Pangulo Li. Ano? Ikaw pala si Pangulo Li. Ikaw pala si Pangulo Li. Kaibigan. Ginoo. Talaga kang matibay ang iyong paningin para makakita ng ginto. May isang bagay ang matanda na hindi ko inaasahan. Maari bang
Ipagkatiwala mo muna sa amin ang iyong yaman. Sa pansamantalang pagtago. Nais naming magdaos ng isang espesyal na palabas. Para sa mga taga-Haicheng. Upang makita nila ito ng personal. Ang ganda ng pambansang kayamanan. Ito, ay para sa lola ko. Sa susunod, tutulungan kitang tanungin siya. CJ, kailangan mong pag-isipan ito mabuti. Kuya ng asawa ko. Ang aking mahal na bayaw. Ang galing mo talaga. Paano mo ba talaga? Napapansin. Ituro mo nga. Yung kakayahan mong gawing ginto ang mga bagay. Turuan mo rin ako. Sobrang nakakainis na talaga. Basta na lang akong pumili ng walang pakialam. Diyan. Siguradong may magagandang bagay dyan. Pumunta ka roon at bumili ka para sa sarili mo. Yun. Sige, bayaw. Ito na sigurado ang magandang bagay na sinasabi ng bayaw. Boss. Itong balde. Anong presyo? Ito ay 3 milyon. 3 milyon, di ba? Bibili na ako. Sige, gamit mo ang card mo. Tingnan mo rin ako. Ito ang pinayo sa akin ng bayaw ko kanina. Ito ay peke mula noong nakaraang linggo. Ito ay isang inidoro. Ano? Bumili ako ng inidoro noong nakaraang linggo. Hahaha. Salamat sa inyong lahat, mga mayayamang pamilya, mga kilalang tao, na narito sa aming tahanan. Dumalo ako. Sa handaan ng kaarawan ni Ginoong Su. Tay, pasensya na po at ako'y hindi ganoon kagaling. May inihahandog po ako sa inyo. May regalo po ako. May inihahandog po ako sa inyo. Isang gintong peach para sa inyo. Naway maging masaya ka, na parang dagat sa silangan. At mabuhay ka na parang bundok sa timog. Tatay. Ako. Ay gumastos ng ilang milyong. Para makuha. Ang tunay na obra ng mga sikat ngayon. Naway maging masaya ka. Pahabain ang iyong buhay. Naway magtagal ang iyong kasaganaan. Maging matatag ka tulad ng puno ng pin. Tulad ng mga crane, magtagal ka sa timog. Magtagal ka sa ligaya ng tagsibol. 10. Ay naku. Tingnan nyo nga. Ito ang aming biyenan na asawa ng anak ng Su family. Handa na ang malaking regalo. Parang hindi masyadong maganda itong kahon. Parang ganito lang. Ah, hahaha. Nga. Akala ko, may dadalhin siyang isang napakalaking regalong. Jiang Chen. Alam ko, sikat ka na ngayon. Pero ang regalong pang-alaala sa lolo ay nangangahulugang ang dangal ng pamilya Su. Hindi pwedeng maging ganito kalupit. Magandang esposo. Bakit mo ito kinuha? Hahaha. Sa wakas, isa palang basag na mangkok. Kaya pala, isang sira-sirang mangkok. Matagal na nag-aksaya ng oras. Akala ko ay isang mamahaling bagay. Talagang, nawala ang dangal ng pamilya Su. Ginoo, sa kaarawan mo. Tingnan mo. Ito na, ang pinili mo, na magandang manugang. Kumuha ng sirang mangkok. Para batiin ka sa iyong kaarawan. Talagang sinasadya niya ito. Para mapahiya ka. Ay. Paki-explain mo na sa lahat, ah. Sino? Sino ang may lakas ng loob na magsabi na ang bagay na ito ay isang sirang mangkok? Ay naku. Directors Hang, dumating ka sa tamang oras. Pakiusap, bigyan mo kami ng iyong opinyon. Itong si Jiang Chen, nagbigay ng sirang mangkok kay tatay ko. Tumahimik ka nga. Anong pinagsasabi mo? Ito ay isang napakabihirang kayamanan. Ano? Ito ay kayamanan. Ay kayamanan. Maliit na bata. Alam mo ba kung ano ang sinabi mo kanina? Nilalapastangan mo kami. Kayamanan ng Huaxia. Diyos ko. Nakita ng Diyos. Nakita ng Diyos talaga.
Talagang mas mabuti ang makita kaysa marinig. Kahit na, ito ang unang beses kong makita. Ngunit habang tumatagal, lalo itong gumaganda. Talaga. Sobrang galing. Sino si Sue? Ngayon, hindi ako narito bilang kaibigan, kundi bilang direktor ng Bureau of Cultural Relics ng Haicheng, na nakikipag-usap sa iyo. Isang mahalagang pahayag. Ang obra maestrang ito ay opisyal na nakatala ng pamahalaan. At wala pang 3 piraso ang natitira sa mundo. Ruware mula sa dinastyang Song. Isang panlinis ng brush na may seladong glaze. Kapatid Sue, alam mo ba kung ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin ang ating Haicheng. Mula ngayon ay may isang bagay na maihahalin tulad sa pambansang kayamanan na pinagmamalaki ng lungsod. Ang kahalagahan nito sa kasaysayan ay hindi maikukumpara sa kahit anong pera na maaaring ipantapat. Ginoong Sue, narito. Mayroon akong isang hindi kaaya-ayang hiling. Maaari bang ipakita ang pambihirang bagay na ito sa aming tanggapan ng pagsusuri sa loob ng ilang araw upang makakita ang mga tao ng Haicheng. Makikita ang kagandahan ng pambansang yaman. Hahaha. Ayos. Dahil dito, maari tayong, sa Jiangsheng, magbigay ng karangalan. Kaya't ako, si Sue, walang dahilan para hindi sumagot. Kaya't ako ay kumakatawan sa mga tao ng Haicheng. Salamat, Ginoong Sue. Salamat, Ginoong Jiang. Ayos lang. Magandang manugang. Ito ang aking buhay. Nakakita na ng pinakamagandang regalo ah. Tio, ano bang sinabi mo kanina? Sinabi kong ang bayaw ko ay nagbigay ng sirang mangkok. Tumingin ka ng mabuti. Ito ay nakita ko mismo sa bayaw ko. Sa isang tayangge sa Liulichang, nakuha ang kayamanan. Noong panahong iyon, si Pangulong Li, nandoon mismo, at siya mismo ang nag-verify. Maaari mo bang sabihing mahirap ang aking bayaw? Ang aking bayaw, ito ay tinatawag na matalas na mata, gawing mahiwagang ang pagkabulok. Ano bang alam mo? Ikaw, Ginoong Sue. Kailangan kong aminin na ang pananaw ni Ginoong Jiang ay higit pa sa aking katandaan. Narinig mo ba? Bilang nakababatang henerasyon, gusto ko sanang magtanong sa iyo ng isang tanong. Ano sa tingin mo sa regalo kong ito ngayon? Masyado bang simple? Ako ay walang mata sa halaga. Ayos. Ayos lang. Magandang manugang. Ang malaking regalo na ito, tinatanggap ito ng lolo ko. Kapatid Sue, naipasa ko na ang mga larawan sa mga eksperto sa kabisera. Sabi niya, anong sabi niya? Hindi ito ang pambansang eksperto sa pagtukoy ng mga antigong bagay. Si Director Wang ba iyon? Mabilis, hawakan mo ng maayos. Oy. Siguraduhin matibay ang pagkakahawak. Palapit pa ng konti ang kamera. Hayaan mong makita ang simula niyan. Nagpapanggap. Baka nga. Nagkasundo silang dalawa. Nag-aarte sila dito. Tama. Mula sa likod ng screen, makikita mo kung ano ang totoo at ano ang hindi. Diyos ko. Totoo nga ito. Ginoong Wang. Sabi ito ng tiyuhin ko. Nagkasundo tayong dalawa. Nag-ensayo tayo dito. Sabihin mo sa akin. Aling mataas na kopya ang makakagawa ng ganitong diwa? Ikaw, tanga. Nasa Haicheng kayong lahat, di ba? Huwag nang pumunta kahit saan. Agad akong mag-aayos ng pribadong eroplano. Lilipad ako roon ngayon din. Gusto kong hawakan mo ito ng kamay mo. Sige lang. Gisingin mo yung walang alam na tanga. Ay, mabuting guro. CJ, naghihintay kami sa'yo ah. Aking mabait na biyenan. Kumain ka ng mansanas. Ay naku. Yung biyenan ko. Talagang may kakayahan. Yung mga regalong binibigay nila, laging may klase. Di tulad ng iba, ibigay mo na lang yung mga alahas. Ginto at pilak. Sobrang pangkaraniwan. Uy, manugang. Kumain ka ng prutas. Kumain ka ng prutas. Dahan-dahan lang sa pagkain. Jiang Chen ang mga ginawa mo.
ay nakita na ng lolo mo. Kahit na ang grupo ay matagal nang nasa mga kamay mo. Ngunit ako, lolo mo, ay nais pa ring magsabi na ang pamilya Su natin sa hinaharap, nasa iyo na ang lahat. Ginoong Su, Ginoong Jiang, anong nangyari, Xiao Sun? Bakit ka nagmamadali? Ginoong Su, Ginoong Jiang, masama ang nangyari sa mga account ng grupo. Mukhang may problema. Ano? Natanggap ng kumpanya ang cash mula sa pamumuhunan ng mga minor na shareholder, 1-825-000. 0014,200.000,500,000.000. 0015,000,000,000,000,000,000,000,000 oras 20. Cash mula sa pamumuhunan ng mga minor na shareholder, 1-820,00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 0,0
002025 000 0015,200.0021 14,280.000 oras 8,000.000 oras 19,25,000 18,000.000 Cash mula sa pamumuhunan ng mga minor na shareholder. 1,814 280.000 oras 18,000.000 8,000.000.000 002025 000 Ang mga libro ng kumpanya. Bakit biglang lumabas? Ganito kalaki ang pagkakautang. Ginoong Su. Nagsaliksik kami ng isang araw. Nalaman namin na ang perang ito, sa nakaraang 6 na buwan, ay nahati-hati ng higit sa 100 beses. Gamit ang maraming kumpanya ng panandali ang pagbebenta. Nalihim na nailipat palabas. Dapat si Sukiming ang gumawa nito. Si Sukaiming. Hindi ba anak iyon ng pangalawang tiyuhin ko? Patawag nga ang pangalawang tiyuhin ko. CJ. Isang simpleng Sukiming lang. Hindi problema ang hawakan siya. Kailangan ng pagsasaayos ng Blackstone Capital, na laging nagmamasid sa lahat ng kaugnay na account ng pamilya Su. Si Sukaiming. Bakit may nangyaring kakulangan na mahigit 50 bilyon na ipinapakita sa ulat na ito? Ang huling daloy ng pondo na ito ay tumuturo sa iyo na kontrolado mo na mahigit 50 mga offshore shell company. Ipaliwanag mo sa akin kung ano talaga ang nangyayari. Muyu, hindi na kailangan pang imbestigahan ang bagay na ito. Kami ang gumawa nito. Buwisit. Alam mo ba kung ano ang sinasabi mo? Siyempre alam ko, tatay. Tungkol sa bagay na ito, hindi rin namin kayo pwedeng sisihin. Sino ba ang dapat sisihin? Sa tingin ko, ikaw lang ang may kasalanan, masyado kang pabor sa kanya. Ang pamilya namin, ang Su. Napakalaki ng angkan namin. Bakit siya pa ang pagbibigyan? Isang taong hindi namin kamag-anak. Para sa ikabubuti ng buong pamilya. Masigasig, masipag at tapat. Nagsikap ng buong buhay. Ngunit sa huli, kahit isang kutsarang sabaw ay walang ibinibigay. Tama ang sinabi ng pangalawang kapatid. Nang dumating si Jiang Chen, nasa iyong mga mata, saan pa tayo meron? Itong mga anak na lalaki natin. Si Kaiming ay apo mo rin pala. Bakit siya ang tahimik? Bakit? Hindi namin alam kung saan. Lumitaw ang batang ito na amoy aso. Makukuha mo na lahat kapag nandito ka. Anong magagawa mo sa akin? Jiang Chen. Enye. Ikaw. Anak na pasaway. Tatay. Hindi namin gustong sirain ang Su family. Gusto naming iligtas ang Su family. Jiang Chen. Tingnan mong mabuti. Ang pahayag na ito, may higit sa 30% ng mga board member. At mayroon pang karamihan sa mga kamag-anak ni Su. Ang pumirma. Enye. Ang aming hinihiling ay talagang napakadali. Nakalimutan kong sabihin. Sa inyo, mga tito at tita, isang maliit na bagay. Si Wang Tio sa kanluran ng lungsod. Pumunta ka sa Macau noong nakaraang buwan. Natalo ka ng 3 milyon sa pagsusugal. Malinaw pa rin ang video na ito Si Liubo sa Timog Silangan. Nasa iyong overseas na kasintahan. Nakatago ka ng ilang kilo ng ginto doon. Maganda talaga ang tanawin doon. Talagang maganda ang tanawin doon.
At mayroon ka, at ang sekretarya ng iyong kumpanya, na mga pag-uusap. Talagang nakakaintriga. Ngayon, bibigyan ko kayo ng pagkakataon na pumili muli. Sino mang nasa pahayag na ito, nakapirma na, bibigyan ko kayo ng 200. Oh. Ngayon tumayo kayo. At ihiwalay ang sarili ninyo mula sa 2 taong ito. Oh. Agad akong makikipag-ugnayan. Ang aking legal team. Ipapadala ko sa inyo ang mga interesting na bagay na ito. Sa inyong mga asawa, pati na rin sa GHC. At sa korte. At sa korte. Si Sukren, ikaw lahat yan. Ikaw ang nagpilit sa amin na pumirma. Wala kaming kinalaman sa iyo. Tama. Tama, wala kaming kinalaman sa iyo. Nagkamali ako. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Hindi ka naman. Una na akong nagmakaawa. Nagpapanggap lang. Kailangan itong tuluyang wakasan. Agad akong magbibigay sa inyo ng pondo para ang Blackstone Capital ay makasubaybay sa daloy ng inyong pondo at tuluyan kayong alisin. Ikalawang tiyo. Unang tiyo. Sabi mo, lahat tayo ay pamilya. Bakit pa tayo umabot sa ganito? Jiang Chen. Sa wakas ay nagpakita ng kahinaan. Ang mga hinihingi ninyo. Sobra na. Pero, dahil nangyari na ang mga bagay, kailangan nating mag-isip ng solusyon. Ganito. Ako ay mag-inject ng 100 bilyon sa kumpanya. Pero may kondisyon ako. Anong kondisyon? Yung pera na ito, kailangan ikaw mismo, si Kuya Segundo, ang mag-manage nito. Isang bagong proyekto. Ganon ba? Para mapatunayan mo ang iyong kakayahan. Naka-traffic din. Yung mga butas dati. Yung mga nangyari dati. Ika nga, kalimutan na natin. Walang magbabanggit pa. Ano sa tingin mo? Asawa, hindi mo ba sinasabi na pera? Itatapon mo ba siya sa apoy? Kumusta, ikalawang tiyo? Ito ay isang pagkakataon para patunayan mo ang iyong kakayahan. At isa ring pagkakataon para mapatahimik ang lahat ng tao. Nangangahas ka bang tanggapin ito? CJ, bakit ka matatakot? Leslie, sa wakas, nahuli na rin siya. Papa, yung si Jiang Chen, talagang isang walang kwentang tao. Akala niya talaga, basta may pera, kayang ayusin ang problema. Hindi mo maituturing na bobo. Masyado lang siyang bata. Masyado siyang mayabang. Akala niya sino siya. Sige na. Huwag nang mag-aksaya ng salita. Dahil sa tanga itong taong ito. Nasa harap na ang pera. Kaya hindi na tayo magpapaligoy-ligoy. Tulad ng plano. Agad na simulan. Nakahanda na tayo noon. Para sa lahat ng mga kumpanya ng overseas wallets. Itong 150 bilyon. Kabilang ang 50 bilyong lumang utang. Dagdagan ng bagong pera na ito ng 100 bilyon. Sa pinakamabilis na paraan. Ilipat ito sa ibang bansa. Sa pagkakataong ito, kailangan nating gawin ang mga bagay na malinis at maayos. Kailangan nating tanggalin ang lahat ng bakas. Dapat itong mawala. Kailangan ba tayong umalis ng malayo? Ano pa? Naghihintay pa ba tayo sa tanga na iyon na magising at maghahanap sa atin ng ganti? Hintayin na lang natin na makuha ang pera. At pagkatapos ay tatakas tayo sa ibang bansa. Bibili tayo ng isang manor at bibili pa ng isang maliit na isla. Ngayon, sa natitirang bahagi ng buhay ko, maari na akong mamuhay ng walang alalahanin tungkol sa gulo ng pamilyang Su. Iiwan ko na lang ito sa tanga na si Jiang na mag-isa. Naayusin ito. Tama nga ang pondo. Lahat ay nagsisimula ng gumalaw. Talagang mga hangal sila. Bawat hakbang ay minarkahan na ng Blackstone Capital. Sila. Isa man ay hindi makakatakas. Kahit isa. Asawa. Sa puso ko. Pakiramdam ko ay hindi pa rin mapalagay. Magtiwala ka. Pagkalipas ng ilang sandali, sila na ang hihingi sa akin. Talaga. Tama nga ang pondo. Ay nagsimula ng dumaloy. Talagang isang grupo ng mga tanga. Bawat bahagi ay naitala na ng Blackstone Capital. Wala ni isa sa kanila ang makakatakas.
Hoy, si Kuya Dao ba ito? Yung naunang proyekto ng pelikula. Magdagdag pa ako ng 10 bilyong pisong na pamumuhunan para sa buong High City. Libre ang panonood ng isang buwan. Sa lugar ng paputok, gusto kong mag-order. 1 bilyong pisong paputok. Ipapalabas sa langit ng High City. Mula ngayong gabi hanggang bukas. Asawa. Ano ito? Ang kilos na ito ay itinuturing na super tamad na pamumuhunan. Itinuturing na nabigo. Binabati ang host sa pagkamit ng nakatagong tagumpay. Hari ng siraulo. Gantimpala para sa espesyal na mga kagamitan. Pinakamataas na regulasyon sa buong mundo na bangko. Maaaring magbigay ng utos sa kahit anong account sa bangko sa buong mundo. May pinakahuling prioridad na utos. Sa wakas dumating na. Agad na freeze ang account ni Kuya Er. Sa bahay niya. Ngunit, kung sakaling magalit sila at gumawa ng hindi maganda, ay magiging masama. Kailangan kong ayusin ang mga bodyguard. Ito. Dahil na-trigger ang pinakamataas na seguridad na protocol, ang iyong account at lahat ng mga kaugnay na sub-account. 0 ay naipatupad na. Permanente nang na-freeze. Ito. Paano nangyari ito? Hindi na maipapasa ang transfer na ito. Pati ang query na ito. Hindi na ma-query. Impossible. Tiyak na hindi posible. Ito. Ano ang gagawin natin? Ang perang ito, hindi na ito gagalaw. Siyang gumawa nito. Jiang Chen. Palagi niyang niloloko tayo. Ngayon tayo, pupunta na hanapin sila. Jiang Chen, lumabas ka na. Ang bank account ko, naka-freeze na ba dahil sa'yo? Tito Er, huwag masyadong magalit. Tama, para sa inyo ito. Sobrang hirap ng mga nakaraang araw. Natatakot akong magkamali kayo. Sa paglipat ng pera, kaya nakipag-usap ako. Sa mga mataas na opisyal ng bangko, nagbigay ako ng babala, para lang maingat ko kayo. Ikaw, nalaman ko na palagi. Niloloko niya pala ako. Pero, may plano pa ako. Hahaha. Jiang Chen. Akala mo ba ganito? Matatalo na ako. Masyado kang naive. Sasabihin ko sa'yo ang totoo. Itong 150 bilyon. Hindi ko talaga inihanda. Nasa kamay ko lang ito. Noong unang panahon, ginawa ko ito sa pamamagitan ng isang komplikadong overseas trust, at naging bahagi na ito ng sugroup ng mga stock. Hahaha. Hindi mo ito inasahan, di ba? Jiang Chen. Ako ang tunay na pinakamalaking individual na shareholder ng sugroup. Pinakamalaking personal na shareholder. Kahit na na-freeze mo ang personal kong account. Pero, hindi mo kayang i-freeze ang shares ko. Kaya nga, ngayon ang bahay na ito. Ako ang nagsasabi kung ano ang mangyayari. Mag-alala ka, mahal. Pagkatapos nito, kailangan nilang yumuko at magmamakaawa. Tingnan ko kung hanggang kailan ka magpapanggap ng ganito. Nandito ka pa rin at nagkukunwaring walang nangyayari. Talaga ba, Jiang Chen? Ngayon, bilang pinakamalaking shareholder, nagmumungkahi akong magdaos ng isang emergency na pulong ng mga shareholder. Ang unang agenda ay ang pagtanggal sa inyong mag-asawa at 3 pa sa buong sugroup. Tanggalin ang posisyon. Pwede bang itanong, sino ang Ginoong Su Karen? Ako iyon. Sino ka ba? Pasensya na, Ginoong Su. Habang ikaw ay nagdaos, bago ang pulong ng mga shareholder, may maliit akong bagay na nais kong kumpirmahin sa iyo. Ako ang CC ng Blackstone Capital. Ito ay para sa iyong pagbili ng mga stock, kasama ang aming overseas trust fund. Pinasang-ayon ng mga ari-arian. Kasunduan sa pangangalaga. Hindi ko alam kung naaalala mo pa. Naaalala ko. At ano ngayon? Nais ko lang sanang ipaalala sa iyo. Ayon sa kasunduan, ika-117 na talata, ang nakatagong probisyon sa ikatlong klases.
Kapag ang iyong kaugnay na pondo ay kinikilala ng buong sistema ng bangko sa buong mundo bilang pinakamataas na panganib sa account. Kapag ganoon kami bilang inyong tagapangasiwa ng ari-arian upang maiwasan ang panganib sa lahat ng mga stock na hawak mo sa pamamagitan ng tiwalang ito ay isasagawa ang sa pilitang hindi maibabalik na pagsasara. Ano? Anong ibig sabihin? Ibig sabihin ay 5 minuto na ang nakalipas. Lahat ng mga stock ng Su ay naipasa na lahat kay Ginoong Jiang Chen. Naipasa na kay Jiang Chen. Hindi. Impossible. Aking mga stock. Aking pera. Jiang Chen. Pangalawang tiyuhin, kahit ang sarili mong anak ay nais mong saktan. Ano ang balak mo? Dahil sa pera, kahit ang sarili mo. Nag-iisang anak, hindi mo pinatawad. Jiang Chen. Ikaw lang. Ikaw ang sumira sa lahat ng bagay ko. Ikaw na. Ikaw na banyagang tao. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ko rin kayang bumagsak sa ganitong sitwasyon ngayon. Ibalik mo sa akin ang lahat ng aking mga stock at lahat ng pera. Ibalik mo lahat sa akin. Kung hindi, patayin ko siya. At pagkatapos ay kayo ring mga tao. Sabay tayo. Magkasama kaming mamamatay. Tito Segundo. Pwede nating pag-usapan ng maayos. Pag-usapan natin ng maayos. Jiang Chen. Sasabihin ko sa'yo. Huli na. Lahat ay huli na. Ibalik mo sa akin. Ang lahat. Tatay. Tatay ah. Nabaliw ka na. Ako ang iyong tunay na anak ah. Huwag kang gumalaw. Asawa. Huwag kang pumunta. Sira na siya sa ulo. Delikado na ngayon. Hanggang dito na lang. Kung pakawalan mo siya ngayon, maaari kitang tulungan. Maging maayos sa loob ng kulungan. Huwag masyadong magtalumpati. Huwag kang lumapit. Bilisan mo at ibalik mo sa akin lahat ng pera ko. At mga stocks. Ibalik mo lahat. Naalala mo ba ang kasunduang ito? 3 kopya. Sa punong tanggapan ng Blackstone Capital. 1 kopya sa Swiss Bank. Ng pinakamataas na antas ng dokumento. Ang hawak ko na ito ay ang tanging orihinal. Anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin nito ay kung sino man ang may hawak. Sira-sirain mo ito. Kaya sa usaping proseso, ang Blackstone Capital sa iyong bahagi ay sa pilitang ililipat. Magkakaroon ng ilang mga maliit na butas. Bagaman hindi nito maapektuhan ang resulta. Ngunit sapat na upang ang iyong team ng abogado sa kasong ito ay magdadala sa iyo ng 10 taon o higit pa. Agad mong kunin ang kasunduan. Buti na lang at alam ko na siya ay desperado na. Nakaligtas na. Sa ilalim ng ulan. Ayon sa patakaran ng supamilya, para sa mga nagtaksil sa pamilya. Paano dapat silang parusahan? Ginoo Jiang, Ginoo Su. Nagkamali lang ako ng ulo. Pakiusap kayo. Palayain niyo kami. Ayon sa patakaran. Palalayasin ang supamilya. At kunin ang lahat ng kanilang pag-aari. Lahat ng shares at negosyo nila. Asawa. Nag-donate ka na ng sobrang daming pera. Magdo-donate ka pa ba? Bakit? Gaano karaming pera ang asawa mo? Sa buhay na ito, hindi ko kayang gastusin lahat. Hindi ko naman sinasabi na mag-iwan ng kaunti para sa mga bata. Ngunit,